Walang humpay na Nagel lecture ang guro tungkol sa monomials at polynomials pero halos lahat ng estudyante ay nakasubsob lang sa mesa at tulog na tulog. Sobrang galit ng guro pero wala siyang magawa kundi magreklamo sa mga pasaway na ito. Tanging isang nerd na estudyante lang ang masipag na nagsusulat ng bawat salita ng guro pati na ang mga bagay na hindi pinapansin ng mga tulog mantika. Ang pangalan ng seryosong binata na ito ay Gamin. Mula pagkabata gustong-gusto na ni Gamin matuto pero laging siya ang may pinakamababang grado sa klase. Humingi ng tutor si Gamin sa nanay niya para tulungan siya pero walang nagbago. Naghinala ang guro na baka mali ang sinasagutan niyang answer sheet dahil paano raw ba siya nagiging ganito kababa ang performance. Hindi sumuko si Gamin at sinubukan niyang mag-aral kahit saan mula sa classroom hanggang sa banyo hanggang sa bus. Ang resulta pangalawa siya sa pinakamababa sa buong eskwelahan. Determined na hindi susuko sa pangarap niyang makapasok sa kolehiyo nakahanap si Gamin ng matalinong paraan. Nagpasya siyang pumasok sa Jung Vocational High School at pagkatapos ay susubukan niyang makakuha ng direct admission sa universidad mula doon. Sa unang araw niya sa eskwelahan puno siya ng excitement at pag-asa pero hindi naging tugma ang realidad sa kanyang mga pangarap. Pagpasok pa lang niya sa klase may nagaganap ng barilan parang sa gangster movie. Ang mga estudyante sa eskwelahang ito ay pawang mga basagulero at nambubuli at isang mabuting bata tulad niya ang kakaiba. Naisip niya ay sige tiis-tiis lang at kailangan kong makakuha ng mataas na grado para makapasok sa kolehiyo. Pero aba ang mga test scores ni Gamin ay malapit pa rin sa pinakababa sa eskwelahan na seryosong nagtanong sa kanya tungkol sa kahulugan ng buhay. Naisip niya baka nagpapanggap lang sila na hindi nagmamalasakit. Sigurado akong nag-aaral sila gabi-araw sa bahay. May huling nalaspas si Gamin, maghanap ng mga kaibigan na makakasama sa pag-aaral. Kinabukasan maingat na inisa-isa ni Gamin ang bawat lalaki sa klase at napansin niya na may kislap ng pagkasabik sa mata ni Seon. Habang papalapit siya upang magmungkahi ng study group may isang lalaki na nagsimula ng away gustong makipag-ugnayan kay Seon para makipagkumpetensya sa pwesto sa leaderboard. Masayang pinagsisigawan ng mga kaklase ang dalawa at pinipilit si Seon na lumaban pero mahina siya at natalo bumagsak sa 170 sa kanyang pwesto malapit sa pinakababa ng combat power rankings ng eskwelahan. Inanunsyo ng proctor na nag-resign na ang homeroom teacher at may bagong guro na darating para palitan siya. Nakakagulat si Miss Han Gyung pala ang dating tutor ni Gamin noong middle school. Habang tinatawag ni Miss Han Gyung ang roll biglang may isang lalaki na naghagis ng tasa ng kape sa blackboard. Ang bastos na lalaki na ito ay si Hyunwoo. Nagreklamo siya na masyado raw maingay si Miss Han Gyung at pagkatapos ay sinampal ang isa pang lalaki sa mukha dahil umutot. Isinumpa ng katabi niya si Hyunwoo dahil sa paghagis ng tasa ng kape niya kaya nagsimula na naman ang isa pang away at binugbog ni Hyunwoo ang isa pang lalaki. Galit na binasag ni Miss Han Gyung ang kanyang libro habang ang lahat ay nagtawanan. Pagkatapos niyang asikasuhin ng isa pang lalaking umiti si Hyunwoo at pinagmamasdan ng guro habang nagtatapon ng basura. Nagulat si Han Gyung nang makita ang mga basurahan na puno ng mga pakete ng sigarilyo at upos ng sigarilyo. Lumabas na lantaran ang paninigarilyo ng mga estudyante sa eskwelahang ito nang hindi man lang sinusubukang itago. Doon nakilala ni Han Gyung si Gamin. Dahil matagal na niyang hindi nakita humingi siya ng paumanhin sa pag-quit niya sa kanyang tutorang job 3 taon na ang nakakaraan ng walang paabi. Nag-alala si Gamin para sa kanya dahil ang dating homeroom teacher ay 1 buwan lang bago nag-resign pero si Han Gyung ay mukhang hindi takot sa mga hamon. Sinimulan ni Gamin ang kanyang plano na akitin ng isang study buddy na sumama sa kanya. Lihim niyang sinundan si Seon sa library. Lumabas na ang lalaking ito ay pumupunta lang dito para matulog hindi para mag-aral. Humiga si Gamin sa tabi niya at nagsimulang magreklamo na sana ay may makasama siya sa pag-aaral. Inalok niya ito ng candy at inanyayahan na mag-hangout at maglaro pero hindi man lang siya pinansin ni Seon. Matigas ang ulo ni Gamin at patuloy siyang ginugulo na ikinagalit ni Seon. Dahil ginugulo at hindi makatulog sa wakas ay kinailangan ni Seon na ipaliwanag ang matematika kay Gamin. Ang isang pie na hinati sa 3 piraso ang bawat piraso ay 0.33. Ngayon ibalik ang pie, 0.33 times 3 equals 0.999. Kaya ang 0.999 ay halos katumbas ng isa tama ba? Hindi inaasahan nagtanong si Gamin ng babong tanong paano kung dam-aikit yung pie sa kutsilyo? Nagpunta si Han Gyung para i-report ang estudyanteng naninigarilyo sa vice principal pero sinabi sa kanya ang pagtatanggal ng mga basurahan ay hindi makapagpapahinto sa kanila sa paninigarilyo. 40 taon na akong naninigarilyo at hindi ko kayang huminto. Pinayuhan din siya nito na huwag magagalit sa sinuman sa itaas niya kung gusto niyang ma-hire ng permanente. Tiningnan ni Seon ang math notebook ni Gamin at nagulat siya dahil puro salita ang nakasulat. Paano ka matututo ng math kung nagsusulat ka lang ng essays? Sabi ni Seon na may pagkasuklam.
Aminado ako wala ka talagang pag-asa pero bakit mo pa gustong maging magaling sa pag-aaral? Sabi ni Gamin na itinatago niya ang kanyang mga kakayahan. Tinanggihan nito ni Seon pero matalas ang pagmamasid ni Gamin, ang kanyang buhok ay saktong-sakto lang ang haba para takpan ang kanyang mga mata, ang kanyang gitnang daliri ay may kalyo sa sobrang pagsusulat at ang kanyang leeg ay bahagyang kuba mula sa laging pagyuko habang nag-aaral, lalo na ang mga matang yun na puno ng aura ng isang tunay na bookworm. Inanyayahan siya ni Gamin na sumama sa isang study group pero matigas si Seon, sinasabing hindi lang siya masama sa pag-aaral, super masama siya. Sinabi niya na wala siyang pag-asa na si Han-Wei ang pinakakinakatakutan sa eskwelahan at kahit ang pangarap na makakuha ng mataas na grado sa eskwelahang ito ay magiging target sila. Si Han-Wei ang anak ng kilalang at walang awang Yunbabgang boss. Siya ang gumawa ng combat power ranking app na pinag-aawayan ng buong eskwelahan para lang mapataas ang kanilang scores, kaya sinabi niya na mas mabuti na huwag na lang mangarap na mag-aral. Hindi pinansin ni Gamin at inilabas niya ang test results ni Seon na aksidente niyang nakuha. Lumabas na ang bookworm na ito ay pangalawa sa buong eskwelahan. Excited na inanyayahan siya ni Gamin na bumuo ng study group at magkolehiyo ng magkasama pero namula ang mata ni Seon. Pinunit niya ang papel at lumayo, iniwan si Gamin na nakaupo doon na natulala. Nang araw na yun binigyan si Han-Wei ng scholarship dahil sa pagkakaroon ng pinakamahusay na akademikong performance sa eskwelahan. Ang lahat ay pumalakpak unti-unti maliban kay Seon na mukhang malungkot. Pagpasok pa lang niya sa banyo, binubuli na si Seon ni Hyunwoo na kinaladkad siya sa practice area sa likod para sa isang panig na pambubugbog. Nginatngat lang ni Seon ang kanyang mga ngipin at tiniis ito, hindi naglakas loob na lumaban. Naglilipat si Han Gyung ng mga basurahan nang aksidente niyang makita si Seon na binubugbog. Tumawag siya ng ilang guro para tumulong pero nagkunwari silang hindi nakakita. Sasagipin na sana niya ito nang biglang lumabas si Gamin at sinabing hayaan niyo akong iligtas ang aking study buddy. Nagsakay siya ng maskara, kumuha ng fire extinguisher at inispray ito diretso sa grupo ng mga thugs, pagkatapos ay sinabihan si Seon na tumakbo. Pero hindi pinasalamatan ni Seon at sa halip ay nagalit kay Gamin, isang beses mo lang ako matutulungan at pagkatapos ay bubugbugin na naman nila ako. Paano ako makakatakas magpakailanman? Gusto ko ring mag-aral pero mas mahalaga ang kaligtasan. Habang lumalayo si Seon, nakasalubong niya si Hyunwoo na hamarang sa kanyang daan na may hawak na bat. Hiniling ni Hyunwoo na malaman kung nasaan ang lalaki na may maskara pero tumanggi si Seon na ibunyag ang pangalan ni Gamin. Nabaliw si Hyunwoo at nagsimulang bugbugin si Seon nang walang awa. Nang bigla lumabas si Gamin at sinipa ang bat ni Hyunwoo na nagkapira-piraso. Lumabas na si Gamin, sa kabila ng pagiging walang pag-asa na estudyante ay may likas na malakas na pangangatawan. Hindi lang yun kundi mula grade 3 hanggang ngayon araw-araw siyang nagte-training nang walang palya dahil lang narinig niya na ang malusog na katawan ay nagpapalusog sa malusog na isip. Hindi nakakagulat na bahagya lang na iniwagayway ni Gamin ang kanyang braso at si Hyunwoo ay wala nang malay sa lupa. Nagulat si Seon sa galing ng kanyang kaibigan sa pakikipaglaban pero tumanggi pa ring sumali sa study group dahil kahit si Gamin ay takot na makilala sila, kaya kinailangan niyang magsuot ng maskara. Nalungkot umuwi si Seon kung saan siya pinagalitan ng kanyang lasing na ama. Hindi pinayagan ng kanyang ama si Seon na magkolehiyo at sinabihan siyang mag-focus sa pag-aaral ng isang trade dahil pagkatapos magkolehiyo ay magtatrabaho lang din siya sa isang pabrika tulad niya. Nakinig si Seon sa kanyang ama at nagpunta sa Jong para mag-aral ng welding pero hindi pa rin nasiyahan ang kanyang ama. Naupo si Seon sa labas na nalulungkot ng aksidente niyang makita ang math book na ibebenta niya sana bilang basura. Nalungkot din si Gamin. Hindi ito ang unang beses na siya ay bumagsak ng ganoon kababa sa pag-aaral. May nagsabi pa nga na imbes na sumali sa study group dapat na lang siyang mag-reincarnate at bumalik na mas matalino. Inaliw siya ng nanay ni Gamin, sinasabing okay lang na hindi magaling mag-aral pero malungkot pa rin siya na nagsimula siyang umiyak. Kinabukasan dumating si Han Gyung sa eskwelahan at nakita niyang naglabas ang mga estudyante ng ilang metal drums para gamitin bilang smoking station. Biglang lumabas ang proctor at sinabihan silang patayin ang kanilang mga sigarilyo. Naisip niya na mabait siya pero sa halip ay sinabihan siya na alisin ang mga drums dahil darating ang inspection team. Nahihirapan si Han Gyung sa isang drum nang may lumapit na helpful na male student para tumulong. Ang pangalan ng gwapong binata na ito ay Gian Yu. Sinabi niya hindi ba mas mabuti kung makita ng inspector ang mga drums na ito? Pero sinabi ni Han Gyung eskwelahan pa rin natin ito kaya hindi natin pwedeng baliwalain. Sinabihan niya si Gian Yu na pumunta sa klase at siya na ang bahala sa iba pang drums. Nagpunta si Gamin sa klase at nakakita ng notebook sa kanyang desk. Ito ang math notebook ni Seon. Lumabas na gusto pala ng bookworm na ito na ibigay ito kay Gamin pero sa halip ay sinabi niyang itatapon na lang niya. Biglang kinuha ni Hyunwoo ang isang upuan at ibinagsak ito sa ulo ni Gamin. Gusto niyang maghiganti dahil alam niyang siya ang lalaki na may maskara kahapon.
Kinuha ni Hyunwoo ang notebook at nabaliw si Gamin sa pagsubok na kunin ito pabalik. Samantala naglalakad ang inspektor sa paligid ng eskwelahan nagche-check. Nang makita niya si Han Gyung na nahihirapan sa metal drum naisip niya na nakilala na niya ito noon pero sinabi ng vice principal na isa lang siyang bagong contract teacher. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng nabasag na salamin at nagtakbo si Han Gyung sa klase sa takot. Ilang minuto bago yun hinihingi ni Hyunwoo ang one-on-one fight kay Gamin. Si Seon sa pagpapakita ng loyalty ay ayaw iwan ang kanyang kaibigan pero sinabi ni Gamin sa kanya hindi ako lalayo. Sinunog ni Hyunwoo ang notebook at pagkatapos ay kumuha ng martilyo at inihampas ito kay Gamin pero hindi siya pinansin ni Gamin at sa halip ay balisang sumugod para iligtas ang mahalagang notebook. Malaki ang mga mata at gulat ang mga thugs na nakatayo sa paligid dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Gamin. Itinulak ni Gamin si Hyunwoo palayo para iligtas ang notebook na nangangahulugang nasunog ito ng husto. Nabaliw siya itinapon ng martilyo sa labas ng bintana at sinuntok si Hyunwoo sa lupa. Kinuha ni Hyunwoo ang nasusunog na backpack at inihagis ito kay Gamin pero tumalon si Gamin umikot ng 360 degrees at sinipa ang backpack sa dibdib ni Hyunwoo. Pagkatapos ay gusto pa niya itong gisingin para mag-sorry kay Seon bago niya ito hayaang mawalan ng malay ulit. Nang makita kung gaano kahalaga kay Gamin ang notebook biglang inihagis ni Seon ang sunog na notebook sa basurahan at sinabing sumasang-ayon siyang sumali sa study group. Masaya si Gamin na parang nanalo sa loto. Lumabas si Han Gyung at balisang kinuha ang fire extinguisher para patayin ang apoy. Bago pa man siya makapagtanong kung ano ang nangyari dumating ang inspector at nakita ang classroom na parang battlefield at isang male student na wala ng malay sa lupa. Dahil sa assault at arson inanyayahan si Gamin sa opisina ng principal para mag-usap. Paimpol si Seon na pumasok para ibigay kay Gamin ang kanyang salamin at pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya kahapon. Seryoso si Gamin nang marinig niya si Seon na tinawag siyang study group leader. Masayang naglalakad si Seon pabalik sa klase nang makita niyang balisang gumagalaw ang lahat palayo. Lumabas na tatlong malalaking thugs ang naghahanap kay Hyunwoo at kinakaladkad siya sa bubong para sa isang meeting sa kanilang boss si Han Wei. Sa harap ng inspektor mariing ipinangako ng principal na haharapin ang karahasan sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Gamin. Sinubukan ni Miss Han Gyung na magsalita para sa kanya pero hindi siya pinansin nito. Nang makita niyang aalis na sila sa wakas ay pinilit niya ang kanyang lakas ng loob at nagsalita. Mas inuuna ng eskwelahang ito ang inspektor kaysa sa 600 na estudyante. Dahil siya ay binubuli at ginalit bago pa man kaya kinailangan niyang kumilos ng ganoon. Hindi kailanman tama ang karahasan pero sa eskwelahang ito may iba pa bang paraan ang mga bata para protektahan ang kanilang sarili? Sa sandaling yun napagtanto ng inspektor na si Han Gyung ang top scorer sa teacher recruitment exam noong nakaraang taon pero sa kung anong dahilan ay hindi siya nagparehistro kaya kinansela ang kanyang mga resulta. Tinanong niya kung paano niya planong lutasin ang problema ng eskwelahan. Sinabi ni Miss Han Gyung na tutulungan niya ang mga estudyante na bumuo ng study groups na ideya rin ni Gamin. Mukhang interesado ang inspektor habang ang principal ay sobrang inis pero walang magawa. Nagbanta lang siya na kung mabibigo ang study group agad nakakanselahin ang kanyang kontrata. Exactly alas 5 nagpunta si Gamin sa parke para mag-training ng masigla. Nang paalalahanan siya ng security guard na alas 6:30 na balisa siyang tumakbo pa uwi at naghanda para sa eskwelahan. Naghihintay na si Seon pero nagkunwari silang nagkasalubong lang. Duwag pa rin ang bookworm na ito takot na mapansin ng mga bullies. Inanunsyo ni Miss Han Gyung na kailangan nilang makahanap ng hindi bababa sa 5 tao na sasali sa study group sa loob ng susunod na 2 linggo. Doon lang ito kikilalanin bilang isang opisyal na club. Nagreklamo si Seon na walang paraan para makahanap sila ng 3 bata na gustong mag-aral sa eskwelahang ito pero sinabi niya na walang imposible. Kaya nagsimula silang dalawa sa paglalagay ng mga flyers. Nang makita nilang nagkukumpulan ng lahat para tignan naging sobrang kumpiyansa si Gamin na nag-alala siya paano kung masyadong maraming mag-sign up. Tumawag ang isang 12th grader iniisip na makakapasok sila sa study group pero sa halip ay humingi ng payo tungkol sa pakikipag-date. Pakiramdam niya ay nawawalan ng pag-asa may pumasok at nagtanong kung nasaan si Gamin. Excited si Gamin iniisip na may gustong sumali sa study group. Lumabas na ang lalaking ito ay pangatlo sa combat power sa mga 10th graders. Narinig niya sa iba na sobrang lakas ni Gamin at ang kanyang sipa ay naglalabas ng apoy kaya dumating siya para haminin si Gamin upang agawin ang kanyang ranking. Pagkasalubong pa lang nila nagsimimula na siyang umatake nang walang humpay habang si Gamin ay inosenteng hinahanap ang application form. Pero aksidente pa ulit-ulit niyang naiwasan ang mga atake. Sa wakas aksidenteng nasuntok sa ilong ang malas na lalaki. Nang makita siyang nakahiga nang walang malay tuliro pa rin si Gamin at hindi maintindihan kung ano ang nangyari.
Nagsimula ng magkalat ng tsismis ang mga kaklase at nagpapalaki ng kwento sinasabing kinaladkad ng mabagsik na si Gamin ang pangatlo sa rank sa library at binugbog ito at binasag pa ang flower pot sa ulo nito. Teka, may library ba sa eskwelahan natin? Kinabukasan wala pa ring nag-sign up kaya nagpa siya si Gamin na kailangan niyang aktibong maghanap ng tao pero napakahirap ng criteria. Kailangan nilang may pagnanais na matuto sa kanilang mga mata. Tatlong estudyante ang nag-uusap kung bakit binugbog ni Gamin ang isang tao sa library imbes na sa bubong. Baka gusto niyang i-enjoy ang mga ungol ng kalaban na parang surround sound. Mukha siyang mabait pero isa siyang pervert. Sakto pumasok si Gamin at nanginginig ang bawat isa sa kanila na parang dahon takot na pilitin na sumali sa grupo. Nang makita siyang papalapit takot silang lahat. Pagkatapos niyang maingat na suriin sila ng ilang sandali pero walang nakitang palatandaan ng pagnanais na matuto umalis si Gamin nang disappointed iniiwan ng mga thugs na humihinga ng maluwag na parang nakatakas sila sa isang sakuna. Saan man magpunta si Gamin iniiwasan siya ng mga tao na parang salot. Dalawang lalaki ang umiiwas sa kanya nang makasalubong nila si Gianyu ang kaibigan ni Seon noong middle school na nag-aral sa Amerika mula grade 7. Nang marinig yun excited na tumakbo si Gamin at inanyayahan siya na sumali sa study group pero napakalamig niya tinanong si Gamin kung hindi ba siya nag-aalala na mabugbog ang mga tao sa paligid niya. Nag-alala si Miss Han Gyung dahil hindi pumasok si Hyunwoo sa klase sa nakalipas na ilang araw. Nagpunta siya sa bahay nito pero walang sumagot sa pinto. Nagtaka si Seon kung bakit kailangan nilang mag-aral ng grupo dahil pwede naman silang magpunta sa tutoring centers o mag-aral online. Sinabi ni Gamin na sinubukan na niya ang pag-aaral sa lahat ng lugar na yun pero hindi nag-work. Sinabi ni Seon na mas bagay siya sa sports kaysa sa pag-aaral pero para kay Gamin ng sports ay para lang sa pagbuo ng lakas para mas makapag-aral siya. Nang makita silang nawawalan ng pag-asa inanyayahan sila ni Miss Han Gyung na magpunta sa bookstore para maglibang. Nagtanong siya tungkol sa isang libro at sinabi ni Gamin na mayroon na siya nito pero bumili sila ng maraming ballpen. Tinanong ni Han Gyung kung bakit siya bumibili ng ganoon karaming ballpen. Ipinagmalaki ni Gamin na ang ballpen na ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya. Ang ballpen na yun ay hindi nagpapsmear, ang isa ay para lang sa paggawa ng math at ang bagong modelo na ito ay komportable hawakan kaya gusto niyang subukan. Natulala siya sa bata na ito nang malaman niyang si Seon ay gumagamit lang ng murang ballpoint pens. Naisip ni Gamin na baka ang paggamit ng murang ballpen ang sikreto sa pagiging magaling sa pag-aaral at kailangan niyang subukan ng isa minsan. Nagtanong ang dalawa kung bakit siya ang top graduate ay nagtatrabaho sa terribleng eskwelahang ito. Hindi komportableng ipinaliwanag ni Han Gyung na nakalimutan niya magparehistro. Pauwi nakita ni Han Gyung na ang librong binili ni Gamin ay nasa bag niya. Nang tatawagan na sana niya napansin niyang bukas ang kanyang pintuan. Sa loob ay si Hyunwoo sugatan at bugbog at dalawang thugs na naghihintay. Nagbanta siya na tatawagin ng pulis pero sinabi ni Hyunwoo na kung babalik siya ngayon tapos na siya. Ipinag-utos ni Han Wei sa kanila na siguraduhin na hindi na makakapagturo si Han Gyung. Nakita ni Gamin ang missed call at tinawagan si Han Gyung pabalik. Bago pa man siya makasagot nahulog ang kanyang telepono. Kinuha ni Hyunwoo ang isang crowbar at sasagutin na sana siya nang biglang namatay ang ilaw. Isang misteryosong tao ang nagpatamba sa lahat at hinayla si Han Gyung sa ligtas na lugar. Agad na hinabol sila ni Hyunwoo pero nagawa nilang makapasok sa elevator. Lumabas na ang bayani ay si Gianyu. Nang makarating sila sa ground floor nakasalubong nila ang gang ni Hyunwoo na naghihintay. Sinipa ni Gianyu ang mga ito palayo para makapunta sa basement pero sa oras na ito naabutan na sila ng gang ni Hyunwoo. Tatawagan na sana ni Han Gyung si Gamin para humingi ng tulong pero sa kasamaang palad nakita sila ng isang thug at pinalibutan. Nakiusap si Han Gyung na huminto sila nang bigla siyang sinuntok ng malakas. Nagalit si Gianyu at sinuntok sa bibig ang isa pang lalaki pagkatapos ay hinamon ng iba na lumapit sa kanya suot ang iron gloves. Mag-isa lang na binugbog ni Gianyu ang mga thugs pero sa huli siya ay tinamaan ng bat. Nang makita si Gianyu na hawak ang kanyang tiyan sa sakit na alala ni Hyunwoo na noong middle school nasaksak si Gianyu at sangkot sa isang kaso ng pagpatay. Dahil pinagtutulungan tinakpan lang ni Gianyu ang kanyang ulo at tiniis ang mga suntok. Sasagutin na sana ni Hyunwoo si Han Gyung nang dumating si Gamin sa tamang oras. Lumabas na nag-aalala siya dahil hindi niya makontak kaya pumunta siya dito. Tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin at pagkatapos ay nilabanan ng buong gang na may mga armas. Inilabas niya ang mga kahoy na stick para salagin ang mga kadena na ipinagwawasiwa sa kanya. Nabali ang kahoy na stick sa dalawa aksidenteng naging nunchucks. Hindi alam ng mga malas na lalaki na ito ang signature weapon ni Gamin. Ginamit niya ang nunchucks na parang si Bruce Lee binigyan ng iba ng matinding pambubugbog. Sinubukan ni Hyunwoo na saksakin si Gamin mula sa likod pero sa kabutihang palad ay tumalon si Gianyu para iligtas siya.
Binugbog niya si Hyunwoo at pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa kaso ng pagpatay. Nang makita si Gianyu na sasagutin na sana ang ngipin ni Hyunwoo, mabilis siyang pinigilan ni Ga-min pero sinabi ni Gianyu, alam mo ba na patay na ang nanay ko? Sa sandaling yun sinamantala ni Hyunwoo at ng iba ang pagkakataon na tumakbo palayo. Sinubukan ni Gianyu na habulin sila pero huminto dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Pinayuhan niya si Han Gyung na huwag masyadong maging mabait sa mga thugs dahil ang nanay niya ay ganoon din noon at dapat kalimutan na ni Ga-min ang study group. Ibinalik ni Han Gyung ang libro kay Ga-min, hinihikayat siya na may sapat pa siyang oras para makahanap ng mga study buddies. Lumabas na ito ay isang libro tungkol kay Bruce Lee, ang idolo ni Ga-min. Ngayon ay malinaw na kung bakit siya magaling sa martial arts at mahusay sa nunchucks. Pauwi sa wakas ay ipinakita ni Han Gyung ang kanyang pagkapagod. Habang tatawagan na sana niya ang pulis, isang kasabwat ni Hyunwoo ang hindi inaasahang kumatok sa pinto. Pagkakita pa lang niya sa guro, lumuhod siya at humingi ng tawad na nauutal na kung hindi raw siya susunod kay Han Wei tiyak na mamamatay siya. Sumang-ayon si Han Gyung na hayaan na lang basta't sasagutin niya ang ilang tanong. Palapit na ang deadline para sa pagbuo ng grupo at wala pa ring nag-sign up. Balis ang tiningnan ni Ga-min ang kanyang telepono paulit-ulit habang bamantong hininga si Seon. Bigla may lumabas na mensahe na may nakasulat, gusto kong sumali sa grupo. Excited na tumakbo ang dalawa sa meeting place pero nag-alinlangan si Ga-min na buksan ang pinto. Pinatandaan ni Seon sa kanya na ang pangalan ng tao ay Jiwoo at itinulak siya papasok. Lumabas na isang klase pala ito ng mga babaeng estudyante. Tinitigan siya ng mga babae na ikinahiya at ikinatulala ni Ga-min. Dahil tinitignan na parang alien ng isang klase ng mga babaeng estudyante, nahihiyang tumakbo si Ga-min palabas. Habang nakikipagtalo siya kay Seon, narinig niya ang isang babae na tinatawag ang pangalan na Jiwoo. Sumilip sa classroom, nagulat ang dalawa nang mapagtanto nilang si Jiwoo ay kambal na kapatid ni Hyunwoo. Naku, anong silbi ng pag-aaral kasama siya? Binubuli ni Mihi si Jiwoo dahil naglakas loob itong maging matigas ang ulo at hindi sumunod sa kanya. Nagtawa rin siya nang malaman niyang nagpaplano si Jiwoo at Hiwon na mag-aral para mapanatili ang kanilang mga grado. Sasampalin na sana niya si Hiwon dahil tiningnan siya pero pinigilan siya ni Jiwoo. Nabaliw ang bully, paulit-ulit na sinampal si Jiwoo at bumuga ng bubble gum sa study plan. Bigla may lumabas na daliri at nahuli ang gum, sino pa ba kundi si Ga-min. Balisa silang dalawa na tiningnan ang study plan na parang nakahanap sila ng ginto. Sa sandaling yun may lumabas na lalaki na mahaba ang buhok na parang si Tarzan, nagtatanong kay Ga-min kung ano ang gusto niya kay Jiwoo, ang kanyang girlfriend. Bago pa man makarik si Ga-min, hinailan na siya ni Seon palayo sa takot. Lumabas na ang Tarzan na ito ay si Juin, ang top bully ng 11th grade. Inangkin niya na girlfriend niya si Jiwoo kahit hindi naman. Hiniling ng hambog na siya ay maging cute o parurusahan niya ito pero hindi inaasahan na mas gugustuhin pa ni Jiwoo na mabugbog. Sasaktan na sana niya ito nang may isang piraso ng chewing gum ang tumama sa kanyang mukha. Ang salarin ay walang iba kundi si Ga-min. Lumabas na narinig na pala ni Tarzan si Ga-min. Akala mo ba matapang ka dahil natalo mo si Hyunwoo? Habang sasakailan na sana niya si Ga-min, tinawag ng proctor ang kanyang pangalan kaya kinailangan munang bitawan ni Tarzan si Ga-min para sundan ang guro. Tinanong ni Seon si Ga-min kung gusto niyang mag-aral ng payapa, bakit naglakas loob siyang maghagis ng chewing gum sa mukha ng kapitan ng Red Star Team. Ang pakikialam sa kanya ay tiyak na magpapabago sa buhay mo. Sakto lumabas si Hiwon, inamin na siya ang nagsumite ng application para sa study group para sa kanyang best friend si Jiwoo. Ang totoo, sobrang infatuated ang bully na si Mihi kay Tarzan pero sinabi ng dalawang magkaibigan na mukha siyang tanga. Aksidenteng narinig ni Hiwon at nagtawa na ikinagalit ni Mihi. Sa kabutihang palad, pumasok si Jiwoo para protektahan siya kaya nakatakas si Hiwon sa pambubugbog. Hindi nagtagal may nangyaring insidente, ang nakababatang kapatid ni Jiwoo si Hyunwoo ay ninakawan ng isang mahalagang bagay habang nagde-deliver ng paninda. Dahil desperado, kinailangan niyang humiram ng pera kay Tarzan. Agad na sumang-ayon si Tarzan sa kondisyon na magnanakaw si Hyunwoo ng pera mula sa isang vending machine. Pagkatapos ay ni-record niya ito at ginamit ang clip para takutin si Jiwoo. Galit na galit si Jiwoo sa kanyang kapatid dahil nakikipag-ugnayan ito sa mga thugs pero sa huli siya lang ang kanyang pamilya kaya hindi niya matiis na makulong si Hyunwoo. Inilipat ang ama ni Hiwon ng kumpanya kaya lilipat ng eskwelahan si Hiwon. Bago umalis, gusto niyang tulungan si Jiwoo kaya hiniling niya kina Seon at Ga-min na i-delete ang clip. Nang makita ang dalawa na tila nag-aalangan, ginamit niya ang kanyang puppy dog eyes para magmakaawa sa kanila. Agad na sumang-ayon ang simpleton na si Seon. Ang problema ay paano makukuha ang USB mula sa opisina ng Red Star Team. Walang alam si Ga-min kaya ipinaliwanag ni Seon na sa eskwelahang ito ang Red Star Team, ang opisyal na kinikilalang grupo ng mga bullies na dalubhasa sa pananakot sa iba pang matatigas na lalaki.
Dalawang miyembro ng Red Star ang curious sa nilalaman ng clip kaya lihim nilang nahanap ang USB at binuksan para panoorin pero nahuli sila sa akto ni Tarzan. Bilang resulta binugbog sila pero hindi inaasahan na bigla siyang huminto at sinabing pwede silang manood ng buo dahil plano niya ring i-upload ito sa YouTube. Kung mapupunta sa reform school ang nakababatang kapatid niya tiyak na masisira si Jiwoo at mahuhulog sa kanyang bisig. Bukod pa rito ang perang pinautang niya ay hindi sa kanya kundi kay Hanwei. Hindi alam ng grupo na nagtatago si Gamin sa closet at narinig ang lahat. Kumatok siya sa closet para lapitan sila para suriin pagkatapos ay bigla siyang lumabas at pinatumba ang dalawa ng isang iglap. Nang makita siyang nakatitig sa USB naintindihan ni Tarzan ang lahat. Hindi nagsalita si Gamin at umatake muna. Ang Tarzan na ito ay isang judo expert at hindi basta-basta. Paulit-ulit na itinapon si Gamin sa lupa pero nagpapanggap lang pala siyang natalo. Pagkakakuha pa lang niya ng USB bumawi si Gamin sinipa siya ng walang tigil. Gagamitin na sana ni Tarzan ang kanyang signature throw pero ginamit ni Gamin ang kanyang paa para salagin ito at pagkatapos ay binigyan siya ng knockout punch. Habang aalis na sana siya nakasalubong niya ang tatlong alipors ni Tarzan. Nagulantang ang dalawa nang makita si Gamin na itinutulak pabalik sa silid. Nagplano si Seon na magkunwaring magsimula ng away para kailangang mamagitin ng Red Star team na magbibigay ng pagkakataon kay Gamin na makatakas. Sa kasamaang palad hindi alam ni Hiwon kung paano magmura. Nahihirapan ang dalawa nang mahuli sila ni Jiwoo. Sa sandaling ito mag-isa pa ring lumalaban si Gamin sa tatlong malalaking lalaki pero hindi siya natatalo at binubugbog pa nga niya sila. Ang dalawang lalaki kanina ay nagising na rin at bumaba para pigilan si Gamin sinusubukang agawin ang USB mula sa kanyang kamay. Tumanggi si Gamin na bitawan pero nagawa ni Tarzan na kopyahin ang clip sa computer at sinimulang i-upload ito sa YouTube. Isinabi ni Hiwon ang lahat at humingi ng tawad sa pagtatago nito kay Jiwoo pero sinabi ni Jiwoo na dapat ay inasikaso na niya silang lahat mula simula. Pagkatapos ay galit siyang sumugod sa opisina ng Red Star team. Sakto lumabas si Gamin sa pinto bitbit ang buong computer na may magulong mga wire. Plano niyang basagin ito para sirain ang clip pero nadapa siya lumipad ng computer at huminto sa paanan ni Seon. Tumalon si Gamin para harangan ang Red Star team at sinabihan si Seon na kunin ang computer. Nang makita ang iba na nagmamadaling lumapit walang ingat na niyakap ni Seon ang computer at tumakbo palayo. Hinabol siya ng Red Star team at sa wakas ay napasok sa bubong. Nagbanta si Tarzan at hiniling kay Seon na ibigay ang computer, kung talunan ka mamuhay ka na lang na parang talunan, bakit ka biglang nagkakaganito? Pero kahit ang uod ay gumagapang kapag tinatapakan. Itinapon ni Seon ang computer sa ibaba. Galit na galit si Tarzan at sasaktan na sana si Seon nang hindi inaasahan na lumabas si Jiwoo at sinakalan siya sa lupa. Sinubukan niyang bumangon pero binigyan siya ni Jiwoo ng isa pang knockout blow. Pinagbantaan ng astig na babae na huwag siyang galawin o ang kanyang kapatid ulit. Nagtatanong si Han Gyung sa isang guro tungkol sa isang bagay at sinabi nito sa kanya na dapat siyang lumayo kay Hanwei o magiging delikado. Pero hindi natakot si Han Gyung at tinawagan si Hanwei para direktang makipagkita upang itanong kung nasaan si Hyunwoo. Walang pakialam na sinabi ni Hanwei na siguro ay tumatakbo ito mula sa utang pero alam ni Han Gyung ang lahat, na si Hanwei ang nag-stage ng pagnanakaw kay Hyunwoo at pagkatapos ay pinautang ito ng pera para gawing sunod Sunyeon si Hyunwoo. Sinabihan niya ito na pakawalan si Hyunwoo pero sinabi niya na wala na itong pag-asa at kung mag-drop out ito sa eskwelahan ay baliwalain na lang niya. Ipinilit niya na walang sino man ang karapat-dapat na iwanan pero ngumiti lang ng bahagya si Hanwei ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan sinasabing malapit na siyang madismaya. Napansin ni Gamin na hinihila ng proctor sa tenga na nahulog niya ang USB. Sinabihan niya si Hiwon na kunin ito pero sa kasamaang palad si Mihi ang unang nakakuha nito. Nakita ni Hiwon na masaya itong ibabalik kay Tarzan pero hindi siya naglakas loob na magsalita. Pero pagkatapos ay naalala niya ang kaawa-awang si Jiwoo at Hyunwoo. Pinagsama ni Hiwon ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sumigaw hoy bobo, pagkatapos magmura na baliw siya at sumugod. Ang tuliro na si Mihi ay sumigaw din ipinikit ang kanyang mga mata at bumangga sa kanya itinumba siya sa lupa pagkatapos ay mabilis na kinuha ang USB. Aksidenteng nakita ito ni Jiwoo at pinuri si Hiwon sinasabing sa wakas ay kumikilos na siya na parang estudyante ng Jusang. Bigla lumabas si Hyunwoo madilim ang mukha at naglakad patungo kay Tarzan. Lumabas na nakipagkita si Hanwei kay Hyunwoo at inihayag na si Tarzan ang nagnakaw sa kanya at gumawa rin ng clip para takutin siya at ang kanyang kapatid. Binigyan ng hambog si Hyunwoo ng kutsilyo para maghayganti. Inilabas ni Hyunwoo ang kutsilyo at sinaksak si Tarzan, nagdugo. Nagulat si Hyunwoo nang mapagtanto niyang si Han Gyung ang nasaksak. Sinadya niyang harangin ang saksak para iligtas siya.
Ilang araw na ang nakalipas na laman ni Han Gyung na sina Hyunwoo at ang kanyang kapatid ay ulila at nagtutulungan para mabuhay. Gustong-gusto ni Jiwoo ang sports pero wala siyang pera para mag-practice kaya nagpasya siyang mag-focus sa pag-aaral. Nagmamalasakit si Hyunwoo sa kanyang kapatid at gustong kumita ng maraming pera para matulungan siyang makamit ang kanyang pangarap pero dahil masyado siyang sabik kumita ng pera nahulog siya sa bitag ni Hanwei at naging alipin nila. Naisabi lang ni Han Gyung kay Hyunwoo na huwag susuko at pagkatapos ay nawalan ng malay. Balis ang dinala siya ni Gamin sa ospital. Sa kabutihang palad matagumpay ang operasyon at nagising si Han Gyung. Personal na dinala ni Jiwoo ang kanyang kapatid sa istasyon ng pulisya at pagkatapos ay nagpunta sa ospital para bisitahin ang guro. Nagtagal siya sa labas ng matagal bago sa wakas ay naglakas loob na humingi ng tawad sa kanya pero hindi sinisisi ni Han Gyung ang sinuman at malumanay na binanggit ang study group. Nagpasya si Hiwon na hindi nalilipat ng eskwelahan at mag-aaral kasama sila. Sa huli sa pakiusap ng lahat sumang-ayon si Jiwoo na sumali. Kinabukasan abala si Gamin sa pagdekorasyon ng study group board. Wala talagang pag-asa ang lalaki na ito awkward na tanong ni Jiwoo kay Seon. Sobra siyang masama sa pag-aaral hindi ba? Tanging si Hiwon lang ang pumuri sa kanya sinasabing ang galing na ikinangiti niya. Mukhang purihin lang ang naririnig niya. Nagtaka si Gamin kung sino ang bagong miyembro. Sinabi ni Seon na inaresto ng pulisya si Hanwei pero may smug look pa rin sa kanyang mukha at tinawag pa ang pulis sa kanyang unang pangalan na parang lahat ay predictable. Pareho silang dapat mapunta sa juvenile detention pero somehow ay agad na pinakawalan si Hanwei. Bigla may malaking bato ang lumipad at binasag ang bintana. May lalaki sa ibaba na tinatawag ang pangalan ni Gamin. Lumabas na hindi naglakas loob si Tarzan na sabihin na binugbog siya ng isang babae kaya ang buong eskwelahan ay kumbinsido na natalo siya ni Gamin. At para haminin ng isang underclassman ang rangkang ng isang upperclassman ay paglabag sa mga di nakasulat na batas. Sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataon para maglagay ng apoy kay Taeho ang top strategist ng 11th grade. Kaya siya ay nagpunta para haminin si Gamin upang patunayan ang kanyang ranggo. Pero hindi inaasahan diretso lang na sinabi ni Gamin ikaw ang maging boss. Naging excited ang hambog iniisip na takot si Gamin sa kanya pero sinabi ng isang lalaki binabaliwala kanya. Sumabog sa galit si Taeho at inilabas ang kanyang alas, si red-haired Jun nakakasali lang sa study group. Nagbanta siya na pupunitin ang application para mang-asar kay Gamin at inanunsyo rin na sinuman ang maglakas loob na sumali sa study group ay tiyak na mabubugbog. Maliban sa sirain ng study group ay hindi mapapatawad. Lumipad si Gamin diretso mula sa ika-4 na palapag na parang si Spider-Man. Lumapag-lapag ang kanyang kamao sa mukha ni Taeho bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Nagulantang ang lahat maliban kay red-haired Jun na kumikinang ang mga mata. Si Lee Jun ay isang 10th grader sa Jung School. Mula bata pa siya adik na siya sa pakikipag-away pero sa kasamaang palad ay lagi siyang talo. Masipag siyang nag-ensayo ng iba't ibang pamamaraan pero nahuhuli pa rin. Nagpasya siyang mag-apply sa Jung School para matuto mula sa mga nangungunang basegulero. Parang isda na nakakita ng tubig. Mabilis na umasenso si red-haired at umakyat sa ika-17 pwesto sa battle chart pero sa tuwing magdeklara siya ng gyera sa ika-16 na pwesto lagi siyang bugbog sarado. Isang araw aksidente niyang nasaksihan ang kahangahangang tornado kick ni Gamin at gusto niyang maging disipulo nito kaya nagsulat siya ng aplikasyon para sumali sa study group isinulat din ang layunin na duminahin ang Jung School. Tiningnan nito ni Gamin at agad na sinipa palabas, ang grupong ito ay para sa pag-aaral hindi sa pakikipag-away. Matagal na nagmakaawa si red-haired at napilitang tanggapin ang kondisyon na pag-aaral lang. Sa puntong yun agad na binuksan ni Gamin ang pinto at binigyan siya ng quiz. Habang ang lahat ay bumibisita sa guro, maingat na tinapos ni red-haired ang quiz. Nang pumasok ang isang lalaking may ulo ng bawang nakasuot ng itim puno ng tattoo at naninigarilyo, hindi isang tunay na gangster, na pagkamala niyang si red-haired ay si Gamin. Nakatayo sa unahan ng grade 10 sinabi niya sa kanya na sumunod para gawin ang test. Nakilala ni red-haired ang pangalang Gamin pagkatapos ay tumalon sa kotse ng lalaking may ulo ng bawang. Bumisita si Detective Tamman kay Han Gyung. Lumabas na kilala na nila ang isa't isa mula sa isang kaso noong nakaraang taon. Nagtaka siya kung bakit pinili niyang magturo sa Jung School puno ng mga basegulero. Habang nasa kotse naalala ni red-haired ang kanyang kaibigan. Noong bata pa siya madalas siyang binubuli. Sa kabutihang palad nandoon ang kanyang kaibigan para protektahan at hikayatin siya. Pinahahalagahan niya ang kanyang pagkakaibigan sa kanyang tita pero kalaunan ay pumasa ang kanyang kaibigan sa test para sumali sa Yunbake at pagkatapos ay tumigil na makipaglaro sa kanya. Huminto ang kotse sa harap ng isang madilim na warehouse. Ipinakilala ni Headban ang kanyang sarili bilang recruitment specialist para sa Yunbake gang. Ito ang entrance exam para sa reserve force para lang sa top 3 students mula sa bawat eskwelahan.
Ang kailangan mo lang ay kunin ang susi mula sa hood ng kotse na yun para sumali sa gang at makukuha mo pa ang kotse. Siyempre hindi ganoon ka-simple. Kailangan niyang lampasan ang tatlong lalaki na may mahabang record ng masasamang gawain mula sa petty theft hanggang sa assault. Nagmura ng husto si red-haired at sumugod. Nang makabalik si Gamin at ang iba pa sa library wala si red-haired June. Sabi ni Jiwoo sinumang may buhok na tinina na parang chili paste ay 100% basegulero. Anong klase ng pag-aaral ang kaya niyang gawin? Habang nawawala na silang lahat ng pag-asa pumasok si Gianyu. Suminghal si Headbun talagang may pagkabisegulero ang mga estudyante ng Jung hindi nakakagulat na ito ay kilala bilang training ground ng mga junior gangster. Pero pagkatapos ng kaawa-awang pagtatangka ni Red-haired sa pakikipaglaban alam niyang hindi ito si Gamin ang bihirang halimaw sa kasaysayan ng Jung. Nabaliw siya sinuntok siya at idineklara patay ka, paano ka naglakas loob na linlangin ako? Habang sasagutin na sana niya ng matinding sakit sumugod si Gamin at ang iba pa'y winawagayway ang test results. Inanunsyo ni Gamin pumasa si Red-haired sa entrance exam ng grupo. Nagpakita ng tuso na tawa si Headbun may loyalty ang mga bata na ito ibibigay ko sa kanila iyon. Nang mapagtanto niyang si Gamin ang tunay na halimaw na hinahanap niya tinapakan niya si Red-haired at hinamon siyang lumapit at iligtas ang kanyang kaibigan. Ituring mo itong pagsubok mula sa Yunbake Gang. Naghinala si Detective Tamman sa hindi pangkaraniwang bilis ng paglaya ni Han Wei at kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan kahit nakaka-transfer lang niya. May kakaiba ba sa istasyong ito? Sinabi ng kapitan sa kanya na huwag mag-overreact, high school kid lang siya. Nang inig ang dalawa na parang dahon sa harap ng istasyon ng pulisya nagpaplano na i-report ang pagdukot kay Red-haired ng Yunbake Gang. Inaliw ni Seon ang kanyang kaibigan sige na hindi naman kasing nakakatakot dito kaysa sa diretsahang pagharap sa mga gangster na yun. Nang makita ang hamon ni Headbun siniko ni Gamin si Jiwoo. Sinabi nito sa kanya mag-ingat ka baka mag-alala ang nanay mo. Lumabas na nag-alala lang si Gamin nang wala sa oras, hindi natatakot si Jiwoo sa kanyang malaking kalaban. Sumuntok din si Gianyu sa panga nang may perpektong akurasya. Sobrang kumpiyansa ang kalaban ni Gamin dahil may hawak siyang kutsilyo. Hindi inaasahan inrolyo ni Gamin ang isang piraso ng papel at ginamit itong sandata ipinapalam sa kanya na mas malakas pa ang kaalaman kaysa sa mga kutsilyo at espada. Ginamit niya ang enrolyong papel para agawin ang sandata ng kanyang kalaban at pagkatapos ay nagbigay ng huling knockout punch. Natalo ni Gianyu ang kanyang kalaban kaya sinuportahan ni Gamin si Jiwoo. Pagkatapos nagmadali siyang iligtas si Red-haired. Hindi inaasahan isang kamay lang ang ginamit ni Headbun para harangan ang kanyang suntok at pagkatapos ay sinuntok si Gamin sa dingding. Lumipad si Gamin para sumipa pero umiwas si Bun at sinuntok siya palabas. Nang makilala na isa itong tunay na hayop sumugod silang tatlo para pagtulungan siya. Kalmado pa ring lumaban si Headbun binigyan silang lahat ng matinding sakit sa bibig. Kahit na tinamaan ng suntok ni Gamin ay hindi siya nagbago. Tinanong niya si Gamin kung bakit niya pinoprotektahan ang walang silbing strawberry head na pinipigilan lang daw siya nito. Ang hindi niya alam ay may isa pang sikreto si Gamin na hindi niya pa nagagamit. Noong bata pa siya ipinagbawal ng kanyang martial arts teacher ang paggamit ng galaw na ito dahil masyado itong delikado. Dahil alam niyang sobrang sipag mag-aral ni Gamin pero mababa pa rin ang score sinabi ng kanyang guro na ang mga tao ay gumagaling lang kapag may karapat-dapat silang kalaban. Ang test score ni Red-haired ay 24 sa 100 napakababang score pero mas mataas pa rin kaysa kay Gamin. Idineklara niya na si Red-haired ay hindi isang balakid kundi isang mabigat na kalaban. Labis na naantig si Red-haired dahil palagi siyang minamaliit ng kanyang dating kaibigan hindi kailanman itinuring na karapat-dapat na karibal. Nagpasya si Gamin na ilabas ang ipinagbabawal na teknik sumugod at sinipa si Headbun itinapon siya sa dingding. Sunod ay isang libreng massage session at pagkatapos ay tinapos niya ito ng isang suntok na nakabasag ng dingding. Tiningnan ng kanyang dalawang kasamahan si Gamin nang may pagkamangha na parang isa siyang mutant. Habang dinampot ni Gamin ang kanyang salamin biglang may kotseng humaharurot papalapit sa kanila. Itinulak ni Red-haired si Gamin palayo sa tamang oras. Lumabas ang isang lalaki mula sa kotseng ngumiti at inalok si Gamin ng posisyon na pamamahala sa reserve forces para sa Yunbake. Tumanggi si Gamin nang walang pag-aalinlangan, papasok kami sa kolehiyo. Binalingan niya si Gianyu para tuksuhin pumunta ka sa eskwelahang ito para alalahanin ng isang tao. Iyon ang huling hiling ng nanay mo. Nagalit si Gianyu at sumugod pero humarurot palayo ang lalaki. Agad na sumakay si Gianyu sa kanyang motorsiklo at hinabol sila. Sa sandaling ito dinala rin ng dalawa ang pulisya sa pinangyarihan. Hindi makapaniwala si Detective Tamman na nahuli ng isang high school kid ang isang kilalang kriminal mula sa Yunbake Gang.
Humingi si Jiwoo ng sertipiko ng pagkilala sa pagbibigay ng kontribusyon, umaasa na baka magbigay ito ng dagdag na puntos sa college entrance exam, pero sinabi ni Tamman sertipiko ng pagkilala kalokohan, swerte ka pa nga na hindi ko kayo inaaresto mga bata dahil sa assault, kahit si Hiwon ay nagalit. Humingi ng tawad si Tamman sa pagpapabaye sa mga gangster na maghari-harian, pero sinabi niyang hindi niya kayang bigyan ng gantimpala ang mga marahas na gawain. Ibinigay niya ang kanyang card kay Gamin para tawagan kapag kailangan, kung kaya ko susubukan ko ang aking makakaya. Nagkomento si Jiwoo na hindi basurero ang matandang ito. Nang lumingon sila, wala na si Gamin. Lumabas na natatakot siya na pag-alitan ng kanyang ina, kaya mabilis siyang sumakay sa bus pauwi. Inireport ni Detective Tamman ang insidente kay Han Gyung, sinasabing salamat sa grupo ni Gamin mas marami ng lead ang pulisya tungkol kay Han Wei. Lumabas na ang lalaki kanina ay si Min Huan, ang pinaka-pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Han Wei. Pagkatapos ng gabing ito, napasama si Gamin sa blacklist ni Han Wei at binigyan ng 4-star rating kapareho ni Han Gyung. Nang gabing yun, masayang nagtitext ang lahat. Pinasalamatan din ng nasa ospital na si red-haired ang lahat. Nagtanong ang lahat kung ano ang plano at sinabi ni team leader Gamin mag-aral ng 14 na oras sa isang araw. Mula ng araw na yun, sinimulan ng 5 tao ang kanilang landas ng masipag na pag-aaral. Nag-aral ang grupo ng magkasama, nagtakda ng patakaran na sino man ang makakuha ng pinakamasamang grado ay paparusahan. Ngayong umaga, pagdating nila sa gate ng eskwelahan, sinalubong sila ng Red Star team ni Tarzan. Sinabihan sila nitong umuwi at kunin ang kanilang winter coats o parurusahan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Miss Han Gyung sa tamang oras para iligtas sila. Sa panahon ng seasonal transition, pinapayagan ang mga estudyante na magsuot ng spring at summer uniform. Miss, hindi ba alam ng Red Stars ang mga patakaran? Labis na nainis hanggang ni Tarzan, pero wala silang magawa. Sobrang saya ni Gamin at ng iba pa na nakadischarge na si Miss Han Gyung sa ospital. Sumigaw si red-haired sa tuwa, ang grupo natin ang pinakamahusay, kahit ang guro natin ay nasaksak ng ilang beses. Nagpunta si Han Gyung para makipagkita sa principal para mag-report tungkol sa study club at naipadala na si Hyunwoo sa juvenile detention. Labis siyang natuwa nang marinig na maayos niyang naasikaso ang sitwasyon ni Hyunwoo, pero pagkatapos ay nagalit nang makita ang kahilingan na magtatag ng disciplinary committee para kay Han Wei. Inanunsyo ni Han Gyung na opisyal ng kinikilala ang study group. Ang unang aktibidad ay isang exchange sa mga eskwelahan sa Seoul. Excited na naghahanda ang grupo. Sa kung anong dahilan, lahat sila ay nakasuot ng maayos sa bahay, pero pagdating nila sa kabisera, mukha silang probinsyano. Ang pinaka-nakakatakot ay si red-haired na naka-red at white na damit. Lahat ay nagtakip ng bibig at nagtawa na gusto nilang maglaho. Habang naglalakad, may 2 thugs ang nanggulo sa kanila, hinihingi na ayusin ang kanilang score. Parang sinasabi nila na mukha silang probinsyano. Agad na naganap ang isang review meeting, kailangan nilang lumuhad at paulit-ulit na manumpa na hindi na nila mamaliitin ang kanilang mga kaibigan mula sa Central City. Nang makita nilang papalapit ang kanilang guro, sa wakas ay pinakawalan sila ni Jiwoo. Ang tanging nawawala ay si Gamin. Lumabas na kinakabahan siya na makipagkita sa mga matatalinong bata, kaya nagpuyat siya buong gabi at pagkatapos ay nakatulog ng sobra. Nagulantang ang iba nang makita ang napakagandang eskwelahan na lampas sa kanilang imahinasyon. Lumabas ang dating guro ni Miss Han Gyung, pinangungunahan ng grupo sa isang tour. Isa ito sa 3 pinaka-prestihiyosong high school na may napakataas na college acceptance rate. Bawat estudyante ay lumalahok sa hindi bababa sa isang study group. Ang mga pasilidad dito ay top-notch, pero malamig ang mukha ng babae na parang minamaliit ang grupo na ikinagalit ni Jiwoo. Ang pagpasok sa study room ay hindi rin mas mabuti. Ang mga bata sa Manil ay nakasubsob lang sa kanilang mga computer, hindi nag-aabalang makipag-ugnayan. Nagulat lang ang dalawa at pinuri ang kanilang mag-agarang kagamitan, mayroon pang ang mga multi-kulay na ballpen. Ito ang iniisip ni Gamin na dapat maging aktibidad ng grupo. Naghintay at naghintay, hindi pa rin dumating si Gamin. Lumabas na maling school name ang na-text ni Jiwoo Monks, pero hindi nag-alala ang dalawa na mawawala si Gamin dahil walang eskwelahan na may ganoong pangalan. Sa oras na yun, nakatayo si Gamin sa harap ng luma at tiwangwang na Manak School. Kumpiyansa siyang pumasok, iniisip na ito nga ay isang eskwelahan na may mahaba at tradisyonal na kasaysayan. Nawawala ba si Gamin at napadpad sa isang haunted school? Nakikipag-away sina Han Wei at Min Huan sa isa pang gang. Walang awa na pinatumba ni Han Wei ang bawat lalaki, binalyan ng braso at paa na parang tuyong sanga. Nagulantang ang huling lalaki at nagmakaawa, pero nagtapos pa rin siya na bali ang binti. Sinabi ni Han Wei na ganoon niya sila sinasanay, isang grupong kinokontrol ng takot ay mas madaling pamahalaan kalaunan, kaya pinag-isa niya ang mga gang sa South at kailangan nilang lahat gamitin ang kanyang ranking system. Ang baliw na lalaki na ito ay hindi lang pangarap na maging katumbas ng kanyang ama, ang boss ng Yunbake Gang, kundi durugin ito at umakyat pa ng mas mataas.
Sa study group room nakaramdam ng pagka-suffocate ang grupo ni Ju Sung kaya iminungkahi nila na maglaro ng icebreaker game. Hindi inaasahan suminghal ang leader ng kabilang grupo at lumayo. Nagsimulang magalit si Ji Woo, hinarangan siya para itanong kung ano ang problema pero sumagot ito ng matalas, tinatanong kung bakit nila sinisira ang kanilang buhay. Nagsalita si Seon, inamin na kilala ang Ju Sung bilang matigas na grupo pero sa totoo lang ay gusto nilang mag-aral ng maayos. Hindi inaasahan may isang tao lang ang tumuro sa isang sira-sirang eskwelahan sa tabi, nagrereklamo na kamakailan ay palagi silang binubuli ng mga lalaki sa kabilang eskwelahan. Binibigyan ng problema ng mga bullies ang isang batang kalbo. Ninakaw ng mga hambog na ito ang 3 milyong won mula sa credit card ng kalbo hanggang sa kinailangan na itong i-cancel ng nanay niya pero pinipilit pa rin nilang humingi ng mas maraming pera para nakawan. Sinubukan ng kalbo na magmakaawa sa kanya pero sinampal siya ng leader ng malakas na halos masira ang kanyang ngipin at labi. Hinamon pa niya itong tawagan ng pulisya, sinasabing aayusin nila ang kanyang mga magulang bago sila makulong. Ipinag-utos niya sa kanyang mga alipors na habaran ang pantalon ng kalbo at i-film ito. Lumabas na ang malas na batang kalbo ay si Junmin, isang miyembro ng Manil School Study Group. Nahulaan ng grupo ng Manil na dahil wala pa siya malamang na nahuli siya ng mga bullies mula sa kabilang eskwelahan pero walang naglakas loob na tumawag ng pulis dahil may sumubok na noon at nagtapos sa bali ang bungo ng kanyang ama. Nagulat ang grupo ni Ji Woo nang malaman na ang eskwelahan sa tabi ay Manak ang pangalan. Si Gamin, humanga, ay nagsabi sa dami ng drawings siguro art focus school ito at may mga bahid din ng dugo sa sahig. Sobrang sipag mag-aral na dumudugo ang ilong pero pumapasok pa rin sa eskwelahan, sikat talaga itong eskwelahan. Naglakad-lakad ng ilang sandali, nakasalubong nila ang Manak School Bully Gang. Nang marinig siyang nagpakilala, naghinala ang iba na gustong palawakin ng Jung School ang kanilang teritoryo doon. Pero nang yumuko si Gamin para kunin ang kanyang salamin, sinubukan siyang pasikitin ng isang lalaki pero nagtapos si Gamin sa pagsuntok sa isang fire extinguisher na nagkaden. Naisip niya, nakuha ko na hindi kailanman magtatapon ng salamin ng ganoon ang isang mabuting estudyante. Sa silid isang lalaki lang ang naiwan na nagbabantay kay shaved head. Nang marinig ang ingay sa labas, inisip niya na binibigyan lang ng problema ng kanyang mga kasamahan ang isa pang bata. Nang lumabas siya, nakita niya ang buong grupo niya na nakahiga at umuungol. Pinatumba din ni Gamin ng lalaki pagkatapos ay ibinalik ang salamin kay shaved head. Sa kung anong dahilan tiningnan niya si Gamin na parang nakilala niya. Sakto tumawag ang grupo ni Seon, nagtatanong kung nasa Manak School siya, nakita ba niya si Junmin doon. Si shaved head na mukhang tuliro ay nagsabi, ako si Junmin, pero takbo kaagad. Hindi ito oras para mag-chat. Huli na bumalik na ang leader at agad na sinakalan si Gamin sa isang mesa. Ibinigay niya ang kanyang salamin kay shaved head para hawakan at bumangon ulit para lumaban. Nakabukas pa rin ang telepono kaya malinaw na naririnig ng grupo ni Seon ang mga tunog ng laban pero sinabi ni red-haired na ang kabilang panig ang may malaking problema doon. Malapit nang matapos ang laban, binuhat ng leader si Gamin na balak ibagsak sa lupa pero hindi inaasahan na nasipa niya sa bibig. Tapos na, humingi ng pabalik ng kanyang salamin si Gamin at inanyayahan si shaved head na bumalik sa Manil School. Mula sa sandaling yun, tunay na nagsimulang mag-ugnayan ang dalawang grupo. Hindi na nagpapanatili ng distansya ang grupo ng Manil kundi masiglang ibinahagi ang kanilang mga karanasan sa study group sa grupo ni Gamin. Tinuruan din sila ng guro ng maraming kapaki-pakinabang na kaalaman. Bago maghiwalay, proaktibong humingi ng tawad ang leader ng kabilang grupo sa kanyang bastos na ugali sa simula. Humingi rin ng tawad si Ji Woo sa pagka-misunderstand, sinasabing mayroon siyang superiority complex. Inferiority complex, bobo, may nag-correct. Bobo ka na nga tapos sinusubukan mo pang gumamit ng malalaking salita. Hiniling ni Junmin kay Gamin na mag-usap ng pribado para humingi ng tawad. Lumabas na siya ang top student sa kanilang klase noong middle school at tumanggi siyang papasukin si Gamin sa kanilang study group. Humingi siya ng tawad sa pagiging mayabang noon at sinabing sa eskwelahang ito na pagtanto niya na isa lang siyang palakas sa balon. Sinabi ni Gamin na hindi siya galit na iinggit lang sa kanya pero ngayon ay may sarili na rin siyang study group. Nang magtaka si Gamin kung paano siya nakilala, sinabi ni shaved head paano niya makakalimutan. Sa simula ng semester ay buong tapang siyang nagdeklara ng kanyang layunin na maging number 1 sa eskwelahan pero nang dumating ang test ay dead last siya, gayunpaman ay nagsumikap pa rin at hindi sumuko. Kailangan mong patuloy na magtiyaga, sabi niya. Sino ang nakakaalam, baka kalaunan ikaw ang maging pinakamahusay sa eskwelahan at pagkatapos ay ang pinakamahusay sa bansa. Naantig si Gamin, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan excited na nagpunta ang grupo sa kanilang study group room pero nang buksan nila ang pinto nakita nilang magulo at puno ng sapot ng gagamba. Siguro hindi ito nagamit mula nang mamatay ang mga dinosaur. Dismayado ang buong grupo maliban kay Gamin na masiglang nag-iisip kung paano muling aayusin ang silid. Nagtapos si Seon na siguro nasa ibang dimensyon ang lalaking ito.
Gayunpaman lahat sila ay nagtrabaho at nagsimulang maglinis dahil ito ang magiging base nila. Mga Wallace basahan, lahat ay nagtrabaho ng husto. Dumating ang guro at nakita silang nakangiti ng may pagmamalaki. Hindi mailagay ni Hiwon ang mga kurtina pero masiglang tumulong si Seon. May relasyon ba ang dalawang lovebirds na ito? Nagpunta si Han Gyung para makipagkita sa head ng Academic Affairs Department. Nagsumite siya ng disciplinary report tungkol kay Han Wei, sinasabing ito lang ang paraan para mabago ang eskwelahan. Sinabi ng department head na masyadong risky at wala siyang iba kundi kasabikan kaya hindi pa niya siya mapagkakatiwalaan, sa halip gusto niyang subukan muna siya. Sa wakas ginawa ng grupo ni Gamin ang sirang imbakan bilang isang dissenting study room. Habang ini-enjoy nila ang bunga ng kanilang paggawa, may pumasok na lalaki na naninigarilyo. Si Jiwoo umuusli ang ugat ay sasaktan na sana siya pero inactivate ng hambog ang kanyang full power trash talking mode, ang mga talunan na ito ay sobrang bobo. Dahil lang nagkukumpulan kayo ay hindi ibig sabihin na magiging matalino kayo. Gustong-gusto ng suntukin ni Gamin pero sinabi ni Seon na ang paghawak sa kanya ay magkakaroon ng problema sa vice principal. Lumabas na ang bastos na lalaki na ito ay si Homin, ang number 1 ranked student sa 10th grade. Tinawag niyang bobo si Gamin na may well-developed na katawan. Pagkatapos ay binalingan niya si Seon at tinawag siyang pulubi, tinatanong kung nagpaplano siyang mag-tutor sa mga tanga na ito para sa pera. Sakto pumasok si Han Gyung at agad na lumipat sa good student mode ang bastos at umalis. Tinanong ni Gamin kung kailan ang midterm exams at buong tapang na idineklara na kailangan niyang talunin ito sa kanyang akademikong kakayahan. Sobrang kumpiyansa ang lalaking ito. Una, kailangan nilang malaman kung saan sila nakatayo. Sinimulang basahin ni Han Gyung ang mga scores mula sa kanilang placement test. Nakuha ni Red Hair Jun ang 31 puntos, ranked 132nd sa 220 sa buong grade. Nakuha ni Jiwoo ang 14 na puntos, ranked 180th, kaya mas bobo pa siya kaysa sa hot sauce head. Nakuha ni Hiwon ang 29 na puntos, ranked 162nd, hindi gaanong mas mahusay. Sa wakas si Gamin ay nakakuha lang ng 8 puntos, ranked 219 sa 220 sa buong grade, tunay na hari ng masasamang estudyante. Sa kaibahan, si Bookworm Seon ay nakakuha ng 75 puntos, ranked 2nd sa grade. Kung hindi isasama si Seon, ang grupong ito ay koleksyon lang ng pinakababang estudyante sa eskwelahan. Pero mayroon pa ring 20 araw hanggang sa midterm exams. Sinabi ni Han Gyung na kung susundin nila ang kanyang mga tagubilin baka mangyari ang isang himala. Nang umalis ang grupo, inihayag ni Red Hair ang hamon para kay Han Gyung na narinig niyang ibinigay ng Head of Academics. Isang hamon sa kanya na itaas ang rangkang ng buong study group ng 10 lugar at agad niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Ngumisi ang buong grupo at nagpawis ng malamig. Madali lang si Gamin, kailangan lang niyang talunin ang ilang pinakamababang rank na bata. Nagpaplano silang lumabas para kumain para mawala ang stress pero nagmadali si Seon. Balisa siyang tumatakbo habang tinatawagan ng kanyang ama. Bago pa man siya makapagsalita, pinagalitan na siya dahil wala sa construction site. Kahit na mahirap sila, si Seon ay isang super smart na estudyante mula pagkabata. Isang beses ay nakakuha siya ng perfect score sa English at excited siyang tumakbo pauwi para ipakita sa kanyang mga magulang, pero nag-aaway sila dahil niloko ang kanyang ina at malaki ang utang. Dahil sa sobrang kahirapan, tinawag siya ni Homin na pulubi at nakahanap ng dahilan para bulihin siya. Balik sa kasalukuyan, nakita ni Hiwon si Seon na nakatayo sa gitna ng daan at inanyayahan siyang magkasama. Pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya sa istasyon ng pulisya noon. Kalmado lang na ipinaliwanag ni Seon ang lahat, pero sinabi niya na si Gamin ang tunay na kahanga-hanga, tinalo ang lahat ng mga bullies at gangsters na parang superhero sa isang comic book, siya mismo ay background character lang. Sinabi ni Hiwon na huwag malitin ang sarili, sinasabing ang paglakas loob na basagin ng computer sa harap mismo ni Tarzan ay medyo astig din. Sakto nakasalubong nila sina Homin at Mihi. Tinawag ng bastos si Seon na pulubi at sinuntok siya na ikinadugo ng kanyang ilong. Nang makita si Hiwon na sinasampal, na galit si Seon at sinubukang lumaban pero sinuntok siya ng bastos sa bibig. Hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo tapos susubukan mo pang maging bayani. Utusan ka lang ni Gamin. Huwag mong isipin na espesyal ka. Mayabang na kinaladkad ng bastos si Hiwon palayo, hindi nakalimutan na sabihan ang kanyang mga alipores na patuloy na bugbugin si Seon. Sakto lumabas si Gamin at kinutsara siya, itinapon siya sa dingding. Nababato na ako sa kakutsara lang. Maglaro tayo ng rock paper scissors. Ang talo ay kukunin. Nagalit si Homin at sumuntok pero sinalag ito ni Gamin at kinutsara siya sa sahig. Pagkatapos ay hiniling niya na maglaro ulit ng rock paper scissors. Sinubukan ng iba na kumuha ng litrato pero kinumpiska niya ang kanilang mga telepono at binura ang lahat. Nang makita si Seon na nakayuko, sinabi ni Gamin tayo ang panalo pero tinaboy niya ang kamay ni Gamin, sinabing ikaw lang ang panalo.
Pauwi sinampal si Seon sa mukha ng kanyang ama dahil hindi pumunta sa construction site para matuto ng trade. Wala siyang pakialam kung bakit may pasa ang mukha ng kanyang anak. Patuloy lang siyang humiling na kumita ito ng pera para bayaran ang mga utang ng kanyang ina. Sinabi ni Seon na kikita siya ng pera pagkatapos ng graduation pero patuloy na sumigaw at nagalit ang kanyang ama. Inilabas ang lahat ng kanyang galit sa ina ni Seon sa kanya. Malungkot na umalis si Seon at nakita si Gamin na nakatayo sa labas. Inanyayahan siya ni Gamin sa kanyang bahay, sinabing kung magta-taxi tayo ngayon aabot pa tayo ng alas 10. Hindi tayo papagalitan ng nanay ko. Hindi niya sinasadya na matamaan ng sakit ng kahirapan. 10,000 won para sa taxi ay walang halaga kay Gamin pero ito ay isang malaking halaga para kay Seon. Laging walang pakialam si Gamin sa pagtulong sa kanyang mga kaibigan na lalo lang nagpaparamdam kay Seon na bigo siya. Parehong sa background ng pamilya at sa kanyang sariling kakayahan, hindi niya mapantayan si Gamin sa anumang paraan. Nag-text ang nanay ni Gamin, hinihimok siyang umuwi. Alas 10 ang curfew na itinakda niya para sa kanya. Nagulantang si Gamin sandali bago sumakay sa taxi mag-isa. Iniisip na ang pagprotekta niya kay Seon ay lalo lang nagparamdam dito ng inferiority. Alas 9:59 na at may 6 na kilometro pa ang layo kaya tiyak na mahuhuli siya. Naglakad-lakad si Seon na may kaunting pera, hindi alam kung saan pupunta. Para lalong lumala ang sitwasyon, nakasalubong niya ulit ang bastos. Sinabi niyang kailangan niya itong bugbugin para makatulog ng maayos. Sakto may tumawag. Gulong-gulo na tiningnan ni Seon ang paligid pagkatapos ay biglang yumuko pero na-miss niya ang isa pang lalaki. Pagkatapos noon patuloy siyang umiiwas sa mga suntok. Lumabas na si Gamin ay nakatayo sa bubong ng gusali ni Seon, nagbibigay ng direksyon ng malayuan bawat galaw. Sa pagkakataong ito hindi sinabi ni Gamin sa bookworm na umiwas kundi aktibong lumaban. Maayos ang takbo ng mga bagay nang may hindi inaasahang nangyari. Masigla pa ring nagbibigay ng direksyon si Gamin pero hindi sumunod si Seon at paulit-ulit na natatamaan. Ngayon ay napagtanto nilang naubusan ng baterya ang telepono. Nagulantang si Gamin at nagmadali siyang bumaba para tumulong. Samantala grabe ang pambubugbog kay Seon, tinakpan lang niya ang kanyang ulo at tinanggap ito. Pero kahit ang uod ay gumagapang, tumalon siya na balak ibigay ang lahat at aksidenteng binangga ng ulo si Homin sa mukha na ikinawala nito ng malay. Dumating si Gamin sa tamang oras para masaksihan ang ginawa ni Seon. Minsan ang tagumpay ay hindi kailangang maging grandioso, ang paglampas lang sa sarili minsan tulad ng tama ang isang tanong ni Gamin sa test. Ipinagmalaki ni Min Hua na gumawa lang siya ng isang grupo na nakatuon sa pagprotekta sa mahihina na tinatawag na no reason. Labis siyang natuwa sa pangalan dahil parang siya, baliw at hindi mahulaan, ginagawa ang gusto niya ng walang dahilan. Nagkunwari siyang pinuprotektahan ng mahihina pero sa totoo lang naghahanap lang siya ng dahilan para bugbugin ang mga bullies at pagkatapos ay lumikha ng mga pagkakataon para patuloy nilang bulihin ang mahihina. Gusto lang ng lalaki na ito na maging magulo ang lipunan para mas marami siyang drama na mapanood. Nakauwi si Gamin ng 11:30. Naghihintay ang kanyang ina, puno ng galit ang mukha. Hindi niya pinayagan na magpaliwanag, sumulyap lang kay Seon at pagkatapos ay malamig na idineklara, bukas lilipat ka ng eskwelahan. Malungkot na sinabi ni Gamin, aalis na ako. Mag-ingat kayo sa isa't isa. Akala ni Seon ay nagbabanta lang ang tiyahin niya pero iginiit ni Gamin na kapag sinabi ng nanay niya ang isang bagay ibig sabihin ay seryoso siya, tulad ng naghiwalay ang kanyang mga magulang. Sinabi na niya ito noon pa. Hindi kailangan ng nanay ko na maging magaling akong estudyante. Kailangan lang niya na lumayo ako sa mga gang at maging mabuting tao. Tama nga, pumasok ang nanay ni Gamin at binigyan siya ng listahan ng mga bagong eskwelahan na pagpipilian. Ngayon ay naniwala na sila na hindi nagbibiro ang kanyang ina. Nagtaka si Seon kung bakit siya ganoon kayaman pero adik sa pag-aaral, pero yun ay isang sekreto na hindi ibinahagi ni Gamin sa sinuman mula pagkabata. Siya ay nasa ilalim ng pressure dahil ang kanyang ama ay isang henyo. Mayroon siyang napakataas na inaasahan kay Gamin habang siya ay isang terribleng estudyante. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas mag-away ang mga magulang ni Gamin. Kinabukasan nagpunta ang nanay ni Gamin para humiling ng school transfer para sa kanya. Ang buong grupo ay sumilip at balisang naghintay pero walang eskwelahan sa Incheon ang tatanggap ng estudyante mula sa isang gang, lalo na ang isang top-tier bad student tulad ni Gamin. Ang buong grupo ay huminga ng maluwag. Sa unang pagkakataon naisip nilang swerte ang maging masamang estudyante. Habang nagse-celebrate sila, narinig nilang sinabi ng nanay ni Gamin, kung walang eskwelahan na tatanggap sa kanya lilipat kami sa Seoul. Ang tanging paraan ay kumbinsihin siya na hindi kami masasamang bata. Tumalon ako sa gusali at pagkatapos ay sumugod kayo para iligtas ako. Baliw ka, hoy, walang pagmumura. Hindi ako nagmumura. Habang nag-aaway sila nakita nilang may naninigarilyo sa harap nila. Nagulantang ang buong grupo, sumugod para bugbugin siya at pagkatapos ay nag-spray ng pabango para takpan ang amoy ng sigarilyo.
Pero walang silbi, nakita na ng nanay ni Gamin ang mga upos ng sigarilyo na nakakalat kung saan-saan at ang basag na salamin mula sa mga away. Desperadong hinaranggan ng grupo ang kotse para subukang kumbinsihin ang nanay ni Gamin. Ang batang ito ay sobrang matalino at sobrang galing magpaliwanag, kailangan kong matuto kay Gamin para maging pinakamalakas. Nang makita niyang sisimula na ang makina si Hiwon sa takot ay napasigaw, buntis ako sa baby ni Gamin, at nagkunwari pang ang nasusuka. Pero nanatiling malamig ang kanyang ina at humarurot palayo. Napakagaling na pag-arte pero hindi nag-work. Sa sandaling ito sumugod si Han Gyung. Nang malaman niyang kakalabas lang ng nanay ni Gamin, nag-aalala siyang sinabi hindi ordinaryong tao ang tiyahin na yun pero hindi tayo susuko. Nagpasya lang ang nanay ni Gamin na bumili ng bahay sa Seoul nang hindi man lang tinitignan muna, isang tunay na big spender. Samantala ang expert driver na si Han Gyung ay nagdadrift at nagpapilang-pilang bitbit ang buong grupo para habulin siya. Sumisigaw ang mga bata sa tuwa na parang nasa roller coaster at pinuri pa nga siya na ang astig niya. Tanging ang hot sauce head lang ang nahihilo. Malapit na silang makaabot nang biglang may motorsiklo ang hamarang sa kanilang daan. Ibinato ni Han Gyung ang preno at pinaikot ang kotse ng ilang beses bago huminto. Tanging ang mahirap na si red-haired lang ang nagsusuka. Lumabas na ang hambog na ito ay dinala ang buong gang niya para harangan ang kalsada at pigilan ang anumang kotse na makadaan. Tinukso siya ni red-haired, hindi mo matatalo si Gamin kaya gusto mo siyang lumipat ng eskwelahan, tama? Kung wala si Gamin nandoon pa rin ako, huwag kang mangarap na maging number 1, tinapos niya ang kanyang pagmamayabang at agad na sinimulang bugbugin. Nakita ito ni Jiwoo at agad na sumugod para tumulong. Nag-revive si red-haired, tumalon pabalik para lumaban ulit. Sa wakas ang leader na lang ang natira. Sinabihan ni red-haired ang mga ito na sumakay sa kotse at mauna sinasabing siya na ang bahala sa lalaking ito, pero agad na nahulaan ni Jiwoo na natatakot lang siya na masuka sa kotse. Bago umalis sinadya ni Han Gyung na banggay ng motorsiklo ng leader na ikinahawak nito ng ulo sa sakit. Determinadong hindi na mawawala ng kaibigan si red-haired. Lumabas na isang beses na hinamon ni red-haired ang isang tao at nabugbog, aksidenteng nakita ito ni Gamin at tinanong kung bakit siya ganoon kaadik sa pakikipag-away. Inamin ni red-haired na wala siyang pakialam sa mga rangkang, gusto lang niya bumuti para makipagkita ulit sa kanyang matalik na kaibigan. Inanyayahan ni Gamin ang kanyang kaibigan sa ball field, hinayaan ang kanyang kaibigan na pumili ng isa sa kanyang 10 espesyal na teknik. Agad na pumili si red-haired ng isa dahil lang sa astigang pangalan, Tang Sansang's Great Dragon Kick. Inilabas ni red-haired ang galaw sumugod kay Taeho na may aura ng isang Diyos, pero ang resulta ay anticlimactic. Sasain ang kontrata para bilhin ang bahay ng nanay ni Gamin nang sumugod ang grupo ni Hiwon. Tita, huwag mong ilipat si Gamin ng eskwelahan, hindi ako buntis, sabi ni Gamin. Ito ang mga kaibigan na lubos kong pinasasalamatan. Sakto lumabas si Han Gyung. Mukhang gusto siya ng kanyang ina pero hindi nito binago ang kanyang isip. Binanggit ni Han Gyung ang pagkamatay ni Teacher Yongha na lubos na nirerespeto at sinusundan ni Han Gyung. Nang araw na yun sobrang lungkot niya kaya hindi siya pumunta sa teacher selection interview. Sa oras na yun hinikayat siya ng nanay ni Gamin na harapin ang kawalan ng katarungan at huwag sumuko. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-apply sa eskwelahang ito. Inamin ni Han Gyung na hindi maganda ang Jungsang pero talagang kailangan ng mga batang ito si Gamin. Bumuo sila ng study group para bumuti ng magkasama. Ang eskwelahang ito ay tiyak na magiging mas mahusay. Nang makita ang sinseridad ni Han Gyung at ng grupo, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang ina. Bigla kinaladkad ni Min Huan ang buong gang niya ng mga thug sa cafe, sinipa palabas ang lahat ng customer at ikinulong ang pinto. Lumabas na natuklasan ni Han Wei na nagpadala si Han Gyung ng petisyon sa Education Department kaya inutusan niya si Min Huan na asikasuhin siya. Nanatiling kalmado si Han Gyung, hiniling sa kanya na maghintay sa labas habang tinatapos niya ang kanyang pakikipag-usap sa mga magulang. Kung may importante kang negosyo at gusto mong guluhin ng iba, kailangan mong humingi ng permiso, hindi manakatalam mo. Nagalit si Min Huan, naghagis ng baso ng tubig sa sahig at inutusan ang kanyang mga alipors na umatake. Bago pa man makagalaw si Gamin, natambo na ang kalaban. Nagulat, ang naglabas ng Divine Kick ay walang iba kundi ang kanyang ina, isang miyembro ng National Taekwondo Association. Hindi nakakagulat na sobrang lakas ni Gamin. Pinuri ng kanyang ina si Han Gyung sa pagiging mas mature at pagkatapos ay bumaling sa Yunbake Gang. Huwag kayong maglakas loob na tumakbo sa inyong mga nanay, nagkabanggaan ang dalawang panig sa isang matinding free-for-all. Kalaunan ipapakilala ni Gamin ang kanyang ina sa kanyang mga kaibigan ng ganito. Hindi marahas na tao si Jiwoo, pangarap niyang maging guro. Mahiyain si Hiwon, minsan medyo kakaiba pero napaka mapagmahal at loyal. Mainitin ang ulo ni Seon pero napakabait at matalino. Mukhang basegulero si red-haired pero sa totoo lang ay sobrang masipag. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Han Gyung na tawagan ang pulisya pero biglang nagpaputok ng baril si Min Huan.
Sino ang mag-iisip na totoo ang kanyang baril na parang laruan? Mabilis na sumugod ang kanyang ina para ipagtanggol si Han Gyung. Nabugbog ang salamin ng bintana ng bala at bumagsak ang frame sa kanyang ulo. Nagulat ang lahat nang makita ang dugo na kumakalat sa sahig. Nagpuyat si Gamin buong gabi. Kinabukasan pumasok siya sa eskwelahan na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Dumiretso siya sa rooftop kung saan madalas tumambay ang gang ni Han Wei. Pagkakita pa lang niya sa kanya sumugod si Gamin at sumuntok pero agad siyang nasipa ng flying kick. Ngumisi si Han Wei sinasabing kahit galit ka kontrolin mo ang sarili mo ng kaunti. Eskwelahan ito alam mo, sakto inanunsyo ng school loudspeaker na dapat magtipon ng lahat ng estudyante. Sinabihan ni Han Wei ang kanyang mga alipors na asikasuhin si Gamin at umalis. Sinabi ni Blondie na dapat sundin ng dalawa ang kanilang boss, siya lang ay sapat na para asikasuhin si Gamin pero hinamon sila ni Gamin na manatili silang lahat para asikasuhin niya silang lahat ng sabay-sabay. Kahapon inihayag ni Gian Yu na si Han Wei ang nagbigay ng utos kay Min Huan. Binalaan din niya na palagi itong may 3 bodyguard kung saan si Blondie ang pinakamabangis. Agresibong sumugod si Gamin para labanan silang 3 pero hindi nakakagulat na grabe ang pambubugbog sa kanya. Tinukso siya ng iba sinasabing sa galing na ito gusto mong labanan kaming 3? Biglang naalala ni Gamin ang mga salita ng kanyang guro, kung hahayaan mong guluhin ang iyong isip hindi ka mananalo laban sa sinuman. Agad niyang itinabi ang lahat ng galit sa kanyang puso kumalma at muling nag-focus para sa laban. Sa pagkakataong ito umiwas at bumawi si Gamin ng epektibo sinasalag ang flying kick ni Blondie at pagkatapos ay sinimulan na niyang ilabas ang mga legendary forbidden techniques. Una ay ang eye gouge ang divine skill sinundan ng testicle grab ang divine palm at pagkatapos ay inagaw niya ang hakaw ng kanyang kalaban para manalo. Simple lang maglaro ka lang ng medyo madumi. Aalis na sana siya nang tumalon si Blondie at hinabol siya. Agad na inilabas ni Gamin ang authentic na Tang Sansang's Great Dragon Kick na agad na ikinatulog nito. Pinagsisihan ni Gamin na kung hindi niya pinili ang eskwelahang ito mula sa simula kung hindi niya ipinilit na bumuo ng study group iba sana ang mga bagay. Pero walang masama sa pagiging gusto matuto at pagtulong sa mga kaibigan. Sa loob ng auditorium idineklara ni Han Gyung na poprotektahan niya ang mga binubuli na estudyante hanggang sa huli kahit sino pa ang nasa likod nito. Nang makita si Han Wei na nakatayo sa ibaba nakangisi sumugod si Gamin at sinuntok siya sa mukha ng may mapanirang suntok. Kaya lumabas na ipinatawag ng vice principal ang lahat para ipahayag na naghain ng reklamo si Miss Han Gyung sa Education Department. Ginawa nitong mukhang mafia training ground ang Jung School at ang mga estudyante ay binansagan bilang mga thugs at gangsters. Malapit nang dumating ang mga inspektor mula sa departamento at ang eskwelahan ay nasa panganib pa nga na ipasara. Dahil sa kanya hiniling ng mga galit na estudyante na humingi ng tawad si Han Gyung. Hindi natakot si Han Gyung at buong tapang na lumabas. Nagkwento siya tungkol sa yumaong si Teacher Yong Ha na minsan ay gustong baguhin ang Jungsang pero trahedyang pinatay. Si Yong Ha ang nagbago kay Han Gyung noong high school na nagbigay sa kanya ng motibasyon para maging guro. Idineklara ni Han Gyung na ayaw na niyang baguhin ang mga pasaway pero poprotektahan niya ang mga estudyanteng naapektuhan ng mga ito. Nagulantang ang vice principal at nagmadali siyang kunin ang mikropono. Sakto pumasok si Gamin at sinuntok si Han Wei ng knockout blow. Pagkatapos gumanti ni Han Wei ng hook kick binalaan ni Gamin si Han Wei na ordinaryong tao lang din siya at huwag nang maging mayabang. Nagkagulo ang buong eskwelahan tungkol sa super hot drama na kakasabog lang. Ang 3 Three Musketeers ay nag-aaway sa rooftop. Nag-aalala si Basket takot na matanggal si Han Wei sa gang na nangangahulugang mawawalan siya ng paraan para kumita. Wala namang pakialam si Blondie abala sa pag-aaral ng English vocabulary at inakusahan si Basket ng pagbebenta ng kotse ng Yunbake para sa pagsusugal. Habang naghahanda ang dalawa na lumaban pumasok ang isa pa para pigilan sila. Tinanong ni Min Huan si Han Wei kung bakit hindi pa niya inaasikaso si Miss Han Gyung. Dahil ba malaking tao ang tatay mo sa eskwelahan kaya hindi ka naglakas loob na magpakita ng mukha? Sabi ni Han Wei tignan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkasabi nito tumawag siya ng isang tao para magtanong tungkol sa sitwasyon ni Blondie. Sa sandaling yun binibisita ni Blondie ang kanyang lolo sa ospital. Labis na nag-alala ang kanyang lolo sa kanyang apo. Sinabi niyang hindi siya magiging payapa hanggat hindi niya nakikita ang kanyang apo na nagiging disenteng tao. Sabi ni Blondie kung ganoon gagaling ako ng dahan-dahan para mas matagal kayong mabuhay at patuloy na mag-aral ng English. Walang pera si Blondie para bayaran ang ospital. Sa pagkakataong ito sumang-ayon ang mga tao na hayaan siyang mag-defer ng bayad pero malapit na ang deadline. Sobrang salat siya na hindi man lang siya makabili ng isang bote ng tubig. Sakto may tahimik na pumasok para tumulong, walang iba kundi si Gamin. Humingi ng tawad si Blondie nang malaman niyang nasa ospital ang nanay ni Gamin. Naintindihan niya kung bakit siya sumasalungat kay Han Wei.
Nagtaka si Gamin kung bakit sinusunod ni Blondie ang mga utos ni Han Wei. Lumabas na sa laban ay nakita niya ang isang English vocabulary flashcard na nahulog mula sa bulsa ni Blondie na nagpapatunay na nag-aaral din siya. Sabi ni Blondie, bakit pa mag-aaral ng ganoon karami? Sa pagsunod lang kay Han Wei tatanggapin ka na sa Yunbei Group. Sakto tumawag si Basket at hinimok si Blondie na magmadali pero huli na, nandoon na ang dalawang thugs. Sila sina Chung at Xianho ang mga taong nagsasanay sa puwersa ng Yunbei Gang. Agad na tumayo si Blondie at yumuko. Nang makita nilang gusto siyang kunin sasagutin na sana ni Gamin pero bago pa man siya makapagsalita itinulak siya ni Blondie palabas siguro sa takot na madamay si Gamin. Nagmadali si Blondie na kalimutan ang kanyang telepono. Sa sandaling yun tumawag ang kanyang lolo. Nang bumisita si Gamin hiniling ng lolo sa kanya na tulungan siyang itama ang English homework. Sabi ni Gamin lahat ng sagot mo mali maliban sa 4 na tanong. Naisip niyang malulungkot ang lolo pero nakangiti ito ng masaya. Kahapon 3 ngayon 4, tinanong ni Gamin ang kanyang lolo kung bakit siya nag-aaral ng English at sinabi niyang para maglibang na sapat na makakita ng pag-unlad bawat araw. Hiniling din niya na sabihin kay Blondie kung gaano kasaya ang pag-aaral. Kinabukasan inireport ng balita ang isang pagpatay sa mga duk noong nakaraang gabi. Dahil sa surveillance camera nakilala ng pulisya ang suspect bilang isang high school student mula sa Jungsang. Nang makita ang ulo ni Blondie nagdududa ang lahat kung sino ito. Sakto dumating si Tamman ang detective para tanungin si Gamin kung nakita niya si Blondie kagabi. Isinalaysay ni Gamin ang kwento tungkol kay Blondie na kinaladkad ng 2 lalaki mula sa Yunbei Gang. Ibinunyag ni Tamman na si Blondie ang kasalukuyang number 1 suspect. Naniniwala pa rin si Gamin na hindi ganoon kasama si Blondie. Nagsimula ang lovely-dovey duo ng investigasyon at natuklasan na mula nang mag-enroll si Han Wei dumami ng husto ang bilang ng mga pagpatay na ginawa ng mga high school student habang bumaba naman ng malaki ang sa mga matatanda. Nire-reason ni Seon na malamang na sinasamantala ng mga matatanda ang mga high school student para gumawa ng krimen at mas maganda ang mga estudyante kaysa sa ilang gangster. Mas gwapo tama ba? Sabi ni Hiwon na ikinatahimik ni Seon at kinailangang ipaliwanag sa lahat, protektado ng batas ang mga menor de edad. Kung gumawa sila ng krimen sa unang pagkakataon ilang taon lang sila makukulong at pagkatapos ay palalayain. Pagkatapos ng paglaya sasali sila sa Yunbei Gang at pagkatapos ay magiging empleyado para sa Yunbei Construction Group. Parang magandang deal, pero lahat ng ito ay spekulasyon lang, walang ebidensya na nagpapatunay sa inosensya ni Blondie. Sa puntong ito isinalaysay ni Gamin na pauwi siya noong nakaraang gabi hinarang siya ni Basket at humingi ng tulong. Bago pa man siya makapagtanong ng marami hinabol siya ni Chung at binugbog si Basket tinawag din si Gamin na naive kid mula sa ospital. Tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin at pinatumba siya na wala ng malay doon mismo. Kinumpirma ni Basket na hindi si Blondie ang pumatay, nang gabing yon ay nakita niya si Songyun na hinuhugasan ang duguan na kutsilyo sa Yunbei Gang. Madalas ipinapasa ng mga matatanda ang kasalanan sa mga bata. Naghinala pa rin sina Jiwoo at red-haired na gusto lang samantalahin ni Basket si Gamin pero may isang bagay siyang pinaniwalaan ng sigurado, malinaw na ipinapakita ng mga mata ni Blondie ang pagnanais na matuto. Nagsalita din si Hiwon sa pagsang-ayon. Sumuko si Jiwoo sumunod sa daloy, ang mga ganyang mata syempre kailangan mong maniwala. Pero paano lilinisin ang pangalan ni Blondie? Hula ni Gamin na gusto nilang itago ang kutsilyo, kung tatanggalin nila ito kailangan nilang linisin ito. Nang gabing yun nagpunta si Gamin at ang iba pa sa Yunbei Group's Talent Training Center para hanapin ang murder weapon. Hiniram ni Gamin ang uniforme ng Hayekchang School mula kay Guanwu isa sa 3 reserve Yunbei guys na bumugbog kay red-haired noon. Nagbago na ang lalaking ito at sinabi din na hindi pa rin nakakakita ng liwanag si Juin. Kung makasalubong mo siya turuan mo siya para sa akin. Nahati ang plano sa 2 grupo, si Gamin at ang battle duo ang Magi infiltrate habang ang lovely-dovey duo ang magbabantay mula sa malayo nagpapanatili ng contact sa pamamagitan ng wireless earpieces. Nang makasalubong nila ang 2 gwardya ibinigay ni Gamin at ng iba pa ang mga pangalan ng 3 lalaki mula sa Hayekchang School. Sinabi ng 2 lalaki na hindi pamilyar ang kanilang mga mukha pero pinayagan pa rin silang dumaan. Excited ang buong grupo pero pagkatapos ay tinawag sila pabalik. Tiningnan ng isang lalaki ng maigi at tinanong ikaw ba si Guanwu? Naghanda si Gamin na pumasok sa battle mode pero tinukso lang siya mag-e-extra classes ka ba dala-dala ang school bag? Muntik na, sa loob nagulat ang buong grupo dahil napakaraming tao. Lumabas na ito ay ang general meeting ng Yunbei at nandoon ang lahat ng regular na tropa. Sige nakapasok na rin naman sila. Nagpasya si Gamin na hanapin ang kutsilyo at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ginamit ng lovely-dovey duo ang isang drone para mag-scout at natuklasan sina Han Wei at Songyun na nakaupo sa isang silid sa ika-4 na palapag.
Lihim na lumapit si Gamin at ang iba pa nagpaplano na maghintay na umalis sila para maghanap. Sa kasamaang palad sira ang elevator at sina Hanwei at ang kanyang grupo ay bumaling sa hagdan. Sa kabutihang palad nakatakas na sila pagdating nila. Bigla narinig ni Xianho ang tunog ng pagsara ng pinto sa direksyon ng rooftop at gustong mag-check. Tuwang-tuwa si Jiwoo dahil nagtatago sila sa ikasampung palapag pero pagkatapos ay lumingon siya at hindi niya nakita si Gamin. Lumabas na mabilis na siyang nakatakas sa rooftop kanina. Sa kabutihang palad hindi natuklasan ni Xianho na nagtatago siya sa bubong pero nang bumaba siya ikinulong niya ang pinto inilak si Gamin sa rooftop. Tinawag ni Hanwei si Blondie sa entablado at inanunsyo na opisyal na siya ay bahagi ng Yunbei. Binigyan niya si Blondie ng malaking bag ng pera bilang kabayaran sa pagkakakulong nito para sa kanyang nakababatang kapatid. Nagpalakpakan pero malungkot ang mukha ni Blondie. Sumakit ang ulo ng buong grupo dahil nakulong si Gamin sa rooftop. Nag-volunteer si Red-haired na asikasuhin ang kanyang bahagi. Sakto natuklasan ni Basket Juin ang dalawang bata. Sinabihan ni Red-haired si Jiwoo na hanapin ang kutsilyo at siya na ang bahala sa lalaking ito. Nagpalitan ng mainit na salita ang dalawang matagal ng magkaribal. Binugbog ka lang sa puwet ko noong isang araw at hindi ka pa rin nagigising. Noong time na yun pinagtulungan niyo ako 3 laban sa 1, yun lang. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na maging bagong tao. Pero agad siyang nasaksak sa hita at sinipa sa lupa. Ang kanyang earpiece ay nasira din nawala ng kontak sa kanyang mga kasamahan sa labas. Nakita ni Seon si Detective Tamman na lumabas patuloy na hinihimok si Gamin na magmadali bago mahuli si Blondie. Paimpol si Jiwoo na pumasok sa silid at naghalungkat at nakahanap ng isang sekretong drawer kung saan naroroon ang murder weapon. Isinusuot niya ito sa kanyang bag para gamitin bilang ebidensya nang biglang pumasok si Xianho. Nagulantang si Jiwoo at nagtago sa ilalim ng mesa. Nang umupo siya napagtanto niyang suot niya ang ankle monitor para sa mga mapanganib na kriminal na kakalabas lang sa kulungan. Ilang sandali pagkatapos inisip niyang nakatakas na siya pero umikot si Xianho sa likod at nahuli siya sa akto. Sa harap ni Detective Tamman buong tapang na inamin ni Blondie ang pagpatay. Sumigaw at nagpalakpakan ng buong grupo walang pakialam sa pulis. Nang gabing yun ang natitirang dalawa sa trio ay nagpunta sa ospital para mag-alaga sa lolo imbes na si Blondie at nagkunwari silang abala ito sa pag-aaral para sa kanyang midterms para gaman ang pakiramdam ng lolo. Hinimok ng lolo ang dalawa na mag-aral at sinabihan silang kumain ng maayos. Balisa si Basket dahil wala siyang balita mula kay Gamin at gustong hanapin ang kutsilyo mag-isa. Sinabi ng doktor na napakahina na ng lolo at maaaring pumanaw anumang oras. Kahit hindi niya makikita si Blondie bilang isang mahusay na tao hindi rin niya dapat hayaan na makita siya bilang isang kriminal. Naantig ang lalaki at sumang-ayon na tumulong na linisin ang pangalan ng boss at bayaran ang bayarin sa ospital ng lolo. Hindi inaasahan medyo loyal ang dalawang magkaibigan na ito. Nahihirapan si Red-haired kay Basket pero nasaksak ulit siya sa hita. Hindi rin mas mahusay si Jiwoo tumatakbo mula kay Xianho. Nang makasalubong niya si Chan-su pagkatapos niyang patumbahin si Chan-su bago pa man siya makatakbo hinawakan siya sa buhok ni Xianho. Sinubukan ni Jiwoo na gamitin ulit ang lumang trick pero sinalag siya at nawala ng malay. Nawala ng kontak ang lovely-dovey duo kina Jiwoo at Red-haired habang si Gamin ay nakulong pa rin sa rooftop balisang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Tumawag si Miss Han Gyung nagtatanong tungkol sa kanyang homework at sinabihan siyang ilabas ang kanyang notebook. Nanginginig siya hinahanap ang notebook. Sa sandaling ito inihahatid ni Song Yun si Hanwei. Sa kasamaang palad nahulog ng lampang si Gamin ang notebook sa ulo ni Song Yun. Pero dahil doon nakita niya si Jiwoo na kinakaladkad sa kotse ni Xianho. Itinapon ni Gamin ang homework at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas sa pagsipa sa pinto. Nagplano ang lovely-dovey duo na ipadala ang drone sa rooftop para hanapin si Gamin. Sa kasamaang palad bago pa man nila mahanap ang kanilang kasamahan nahuli ang drone ni Min Huan. Sinabi nito na si Hiwon ang may-ari. Naku nag-ulo na ang lahat, hinimok ni Seon si Hiwon na agad na iligtas ang kanyang mga kasamahan. Sa kotse ni Detective Tamman patuloy pa ring matigas ang ulo ni Blondie sa pag-amin sa krimen. Lumabas na ipinangako ni Hanwei na magbibigay ng defense lawyer, makukulong ka lang ng 3 taon at pagkalabas mo makakasali ka na sa Yunbei Group. Binigyan pa niya si Blondie ng business card na nakasulat na ang kanyang pangalan. Sinabihan niya itong ilabas ang mga English vocabulary flashcards mula sa kanyang bulsa at itapon sa basurahan. Hindi kita pinipilit nasa sayo. Nang makita ang determinasyon ni Blondie na umamin sa kasalanan tinanong ni Tamman galit ka at sinaksak mo siya ng 3 beses tama ba? Nasaan ang kutsilyo? Kinumpirma ni Blondie na sinaksak niya ito ng 3 beses. Tungkol naman sa kutsilyo sasagutin ng abogado. Bamantong hininga si Tamman sa suko ka ba sa iyong buhay ng ganoon kadali? Lumabas na nagtatanong lang pala siya ng mga nagliligaw na tanong.
Ngayon lang isang beses lang nasaksak ang biktima sa vital spot. Magtatanong ako sa huling pagkakataon ikaw ba talaga ang pumatay? Naalala ni Blondie ang mga salita ng kanyang lolo. Sasagipin na sana ni Sienho si Jiwoo nang lumabas si Blondie para pigilan siya pero binugbog siya nito at hinamon na dalhin ang kanyang mga alipors. Ang bastos niya talaga. Pagkasabi niya noon dumating ang dalawang kaibigan ni Blondie. Sa sandaling ito nagising si Jiwoo lihim na kinuha ang ebidensya na kutsilyo at tumakbo palayo. Kahit na tatlo sila laban sa isa binubugbog pa rin sila ni Sienho. Sinabihan din niya si Blondie na mas mabuti na sumunod siya at manatili sa kulungan ng ilang sandali. May mga biyaya talaga siya pero hindi niya alam kung paano i-enjoy. Hindi natiis ni Jiwoo at sumugod para sampay ng bastos na ito. Samantala galit na galit si red-haired mahigpit na hinawakan ng kutsilyo ng kalaban at nagbigay ng elbow strike tinapos ng spinning kick. Sa ibaba patuloy na binubugbog ni Sienho sina Blondie at Jiwoo. Sa wakas lumabas si Gamin na may nunchuck sa kanyang kamay. Ang pinto sa rooftop ay sinipa at grabe ang pagkakayupi. Ngumisi si Sienho anong panahon na? May Bruce Lee ka pa rin? Huwag mong insultuhan si Bruce Lee sa harap ko. Pagkatapos ay sumugod si Gamin at sinuntok siya sa mukha. Gumanti si Sienho ng brutal na axe kick. Walang gumagamit ng mabibigat na nunchuck sa tunay na laban. Pero nang kunin niya ito nakita niyang magaan pala ito. Aluminyo lang yan. Tinanggal ni Sienho ang kanyang damit ipinapakita ang katawan na puno ng mga pilat at sumugod kay Gamin. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig. Sa wakas natamba si Gamin ng sipa sa tiyan. Triumphant na binalingan ni Sienho si Blondie pero bumangon si Gamin. Narinig kong malakas ka kaya kinailangan kong magdala ng nunchucks. Napakahina mo, paano mo naglakas loob na sirain ang buhay ng ibang tao? Sumugod si Sienho at umatake pero madaling sinalag ni Gamin at inilagay ang kanyang kamay sa tiyan nito. Forbidden Technique Number 4, The No-Inch Punch. Kung sikat si Bruce Lee sa kanyang isang-inch punch tinuruan ng guro ni Gamin ang no-inch punch. Bago pa man maintindihan ni Sienho kung ano ang nangyayari itinapon siya at samuka ng dugo. Tumakbo si Gamin para tulungan si Blondie at pagkatapos ay inanyayahan siya na sumali sa study group pero sinabi ni Blondie na hindi niya kayang humarap na bumalik sa eskwelahan. Nang makita ito pa-impulse si Sienho na kinuha ang kutsilyo. Mabilis na sinipa ni Jiwoo sa mukha at pagkatapos ay bumaling para kausapin si Blondie, walang gaanong pakialam sa iyo kaya huwag kang maging mayabang. Ang mga gumagawa ng masasamang bagay ang dapat mag-alala. Sa sandaling ito sumugod ang lovely-dovey duo sumisigaw at nagboluntaryo lahat ng armas namin ay plastik na ikinatawa ng lahat. Biglang may naalala si Gamin at tumakbo palayo. Sa labas hinaranggan ni Detective Tamman ang kotse ni Song Yeon. Lumabas ang thug lihim na may hawak na kutsilyo sa kanyang bulsa. Nang makita na hindi siya aamin sa kanyang kasalanan at patuloy pa ring sinisisi si Blondie na wala ng pasensya si Tamman at sumuntok. Nagalit si Song Yeon at inilabas ang kanyang kutsilyo pero bago pa man siya makagawa ng anuman pinatumba siya ni Gamin. Gusto ko lang ibalik ang notebook. Natawa na lang ang detective. Malapit na ang midterm exam at lahat ay abala sa pag-aaral na parang papasok sa isang malaking labanan. Inaalagaan ni Blondie ang kanyang lolo sa ospital habang sinusubukan ding mag-review. Nakapag-ipon na sa wakas ang dalawang alipors ng sapat na pera para bayaran ang bayarin sa ospital ng kanyang lolo. Dumating na ang araw ng exam. Tense at focused ang lahat tanging ang tunog lang ng mga ballpen sa papel ang naririnig. May isang lalaki pa nga ang nag-roll ng dice para gawin ang test. Pagkatapos ng exam lahat ay sumugod kay Seon para itanong ang mga sagot. Sobrang tuwa ng lahat dahil pinili nila ang sagot na number 3 tulad niya pero si Gamin na may madilim na mukha ay tinakpan ang kanyang papel. Lumabas na pinili niya ang number 5. Sa istasyon ng pulisya tinukso si Tamman ng kanyang kasamahan dahil sa youth rehabilitation project na sinimulan niya. Walang sumali. Pagkatapos ay biglang lumabas si Blondie. Oo, gusto kong mag-rehabilitate. Na-discharge ang ina ni Gamin sa ospital at agad na tinawagan si Han Gyung para itanong ang pag-aaral ng kanyang anak. Dahil alam niyang kakagawa lang ng exam ngayon nag-alala ang tiyahin dahil hindi normal si Gamin nitong mga nakaraang araw. Para mawala ang stress pagkatapos ng exam inanyayahan ng buong grupo ang isa't isa na lumabas at maglaro. Masaya at masigla ang lahat tanging si Gamin lang ang laging nalulumbay. Inanyayahan ng buong grupo ang isa't isa na maglaro ng test of strength. Sino ang mag-aakala na mas mahina pa ang suntok ni red-haired kaysa kay Seon na ikinatawa ng lahat? Pero nang turno na ni Gamin aksidente niyang nasira ang makina. Napilitan ang buong grupo na ilabas ang lahat ng pondo ng grupo para magbayad tanging instant noodles lang ang kanilang kinain. Ayon sa tiyahin may 4 na araw sa isang taon na hindi dapat galawin si Gamin na siyang midterm at final exam days. Sa tuwing check niya ang mga sagot nagiging hindi siya mapakali at hindi makapag-focus sa anuman at nawawalan pa nga ng kontrol sa kanyang lakas.
Hula ni Hiwon na nag-aalala si Gamin sa kanyang mga exam scores at bago pa man siya aliwin napasigaw si Jiwoo kahit hulaan mo lang makakakuha ka ng 20 tanong na tama, pero bakit lagi kang nakakakuha ng mas mababa sa 10? Ipinaliwanag ni Seon na hindi kailanman nangguhit si Gamin dahil kung tama man hindi yun ang kanyang tunay na score. Tinanong ni Seon ang lahat ano ang mangyayari kung pakuluan mo ang tubig. Inosenteng sumagot si Gamin makakapagluto ka ng instant noodles na ikinatawa ng lahat. Ipinaliwanag ni Seon na walang nangyari, kumukulo lang ang tubig kapag umabot sa boiling point kaya walang nakaintindi kung ano ang sinasabi ng lalaking ito. Ibig sabihin ng mga bagay ay parang walang pagbabago pero kung patuloy kang magpapanatili ng enerhiya magkakaroon ng malaking pagbabago maging ito man ay kumukulong tubig o pag-aaral. Ayun pala, sa wakas ay lumino ang isip ni Gamin maliwanag ang kanyang mukha. Bigla tumawag si Basket para mag-report na kritikal ang kondisyon ng lolo ni Blondie at walang makontak dito. Nagmadali ang buong grupo sa ospital at lumabas na hinaranggan si Blondie ng isang gang na mga thugs na naghihiganti sa paglakas loob na traidorin sila. Hindi siya nagsalita kundi sumugod diretso sa isang solo fight sa buong grupo. Nagdala si Gamin ng cassette player sa ospital tinawag ang kanyang lolo para gawin ang exam. Ilang sandali pagkatapos sumugod si Blondie sugatan at bagbog ang mukha. Pero nang makita niya ang kanyang lolo na maingat na ginagawa ang test kay Gamin tila nawala ang mabigat na bato sa kanyang puso. Kaya natapos ang unang midterm exam ng grupo na kung saan natapos din ng lolo ni Blondie ang huling exam ng kanyang buhay. Mapayapa siyang pumanaw nag-iwan ng nagniningning na halimbawa ng diwa ng patuloy na pag-aaral. Ibinigay ni Gamin kay Blondie ang vocabulary flashcards ng kanyang lolo. Kinuyam niya ito sa kanyang dibdib pagkatapos ay umiyak na parang bata. Ngayon ang araw na inanunsyo ang mga resulta ng exam. Sumigaw sa tuwa sina Hiwon at Jiwoo. Ngumiti ng may pagmamayabang si Red-haired dahil mas mataas ang kanyang score kaysa kay Jiwoo. Si Bookworm Seon ang nag-rank first sa grade. Tinitigan ni Gamin ang score sheet hindi nagsasalita. Balis ang inagaw ni Red-haired para tignan, ang pinakatuktok 209 sa kabuuang 220. Umakyat ng 10 lugar, sumugod ang buong grupo para batiin siya. Kaya natapos ni Han Gyung ang hamon ng head ng Education Department. Nang walang pag-aalinlangan pinirmahan niya ang petisyon ayon sa ipinangako. Kinabukasan isang summons para kay Han Wei ang ipinaskil sa harap ng gate ng eskwelahan na parang opisyal na deklarasyon ng gyera. Tumayo si Blondie sa gitna mismo ng gate ng eskwelahan hinihingi na bumaba si Han Wei sa kotse at lumakad papasok ng eskwelahan ayon sa mga regulasyon. Bumaba si Han Wei madilim ang mukha na parang may bagyo na darating. Tinukso pa nga ni Jiwoo ready ka na bang pumunta sa disciplinary board tama ba? Hindi nagsalita si Han Wei tumingin lang pabalik na may tingin na parang bala. Nang araw din yun isang walang cap-ars na nakakatakot na gulo ang sumabog sa Jung School. Anong trick ang ginawa ni Han Wei? Isang taon na ang nakalipas may inanunsyo tungkol sa isang disciplinary hearing para kina Min Huan at Han Wei. Ang nag-request nito ay si Mrs. Yongha ang benefactor ni Han Gyung. Mabilis na nakarating ang balitang ito sa ama ni Han Wei ang malaking boss na si Bang Yunbaek. Nang harapin siya ng kanyang ama iginiit ni Han Wei na aayusin niya ang lahat ng maayos. Sinubukan ni Yongha na baguhin si Han Wei pero naniniwala siya na ang lahat ay para lang sa kanilang sarili. Naisip niyang gusto lang ni Yongha na magkaroon ng reputasyon bilang isang mahusay na guro. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alisin siya at nasaksak din ang kanyang anak. Kailangang isakripisyo ni Yongha ang kanyang sarili para ipagtanggol ang kanyang anak. Sumuko kaagad ang umaatake pagkatapos. Pagkatapos noon lalo pang naging mayabang si Han Wei. Gumawa siya ng fighting ranking app hinihikayat ang mga estudyante na mag-away-away para umakyat sa ranks ginagawang training ground ng mga gang ang Jung High School. Isang taon pagkatapos buong tapang na hinarap ni Miss Han Gyung si Han Wei humihingi ng disciplinary hearing. Susubukan kaya niyang alisin siya tulad ng ginawa niya kay Yongha. Nararamdaman ni na Jiwoo at ng iba pa na nagbabago ang atmosfera sa eskwelahan. Walang nag-aaway para sa ranking at marami pa nga ang nagsisimulang mag-aral ng seryoso. Salamat sa lahat kina Miss Han Gyung at Gamin. Isang gabi naglalakad si Han Gyung nang bigla niyang makita si Gian Yu na humaharurot papalapit sa kanya sakay ng motorsiklo ikinatakot niya ng husto. Nagmakaawa siya na huwag ituloy ang disciplinary hearing natatakot na baka matulad siya sa kanyang ina. Lumabas na si Gian Yu ay anak ni Yongha. Inosenteng inisip ni Han Gyung na nahuli na ang pumatay kay Yongha pero diretsahang sinabi sa kanya ni Gian Yu na isa lang itong puppet para kay Bang Yunbaek. Si Han Wei ang talagang nag-utos na patayin ang kanyang ina. Dumating ang vice principal para mag-report kay Boss Yunbaek tungkol kay Miss Han Gyung na nagdala kay Han Wei sa isang disciplinary hearing. Sinubukan niyang makialam pero hindi matinag ang head ng Academic Affairs Department. Sakto dumating si Han Wei at pinaalis ang vice principal.
Tulad ng dati siniguro ni Han Wei sa kanyang ama na aayusin niya ang lahat ng maayos. Nagkalat si Han Wei ng chismis sa social media, inihayag na nilusob ng grupo ni Gamin ang Yunbake Building. Inangkin pa nga niya na umorder sila ng mga ninakaw na uniforme mula sa ibang eskwelahan para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan at nagplano na magnakaw ng ari-arian. Kinabukasan isang grupo ng mga YouTuber ang lumabas sa Zhonghai para mag-livestream binansagan ng Reform School na isang lugar na nagsasanay ng mga gangster. Gumawa pa nga sila ng kwento na si Hiwon ay nakikipag-date sa matigas na babae na si Jiwoo para maiwasan ang pambubuli. Hinabol si red-haired ng napakaraming tao na halos maubusan siya ng hininga. Gamit ang iskandalo, hiniling ng vice principal na harapin ng grupo ni Gamin ang isang disciplinary hearing. Sinubukan ni Han Gyung na pigilan ito pero sinabihan siya nitong pumili. Kung ayaw niyang paalisin ang grupo ni Gamin, kailangan niyang kanselahin ang disciplinary hearing ni Han Wei, at kung mabuwag ang study group sis-anti rin siya tulad ng napagkasunduan nila dati. Humingi ng tawad si Gamin sa pagkakagulo pero hindi sila sinisi ni Miss Han Gyung sa pagpunta para iligtas si Blondie. Binalaan lang niya sila na ganap na lumayo sa mga mapanganib na sitwasyon mula ngayon. Makakahanap siya ng paraan para harapin ang disciplinary hearing at sino man ang nagkakagulo hindi sila dapat makialam, lalo na si Gamin. Sobrang maiinis ka pero tiisin mo lang sandali. Gulong-gulo ang buong grupo at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla tiningnan ni red-haired ang kanyang telepono at sumigaw ng walang dahilan, isang malaking away ang sumabog. Nagsimulang mag-away-away ng ligaw ang mga estudyante sa buong eskwelahan. Lumabas na may espesyal na anunsyo ang Fighting Rankang app, sa loob ng susunod na oras sinuman ang umakyat sa tuktok ng Rankang ay makakakuha ng cash prize na 1,000,000 won. Naghahanap ng lugar na pagtataguan ng grupo ni Gamin nang tamaan si Seon sa ulo ng milk bottle. Lumingon sila para makita na ang salarin ay isang lalaki na dating masipag mag-aral pero ngayon ay nabaliw na dahil lang sa 1,000,000 won. Si Seon, walang interes sa pakikipag-away, ay nalulumbay na umalis. Sinubukan ni Gamin na aliwin siya at sa wakas ay naglabas siya ng kanyang sama ng loob. Sabihin nating masipag akong mag-aral, maging magaling at makapasok sa kolehiyo, pero paano kung ang lipunan sa labas ay kasing gulo ng eskwelahang ito? Naisip kong kaya kong baguhin ang aking kapalaran pero nakakapagod ang ganitong pagpapantasya. Sakto tumawag ang ama ni Seon. Sumagot siya at agad na nagmadali. Nakakuha din si Gamin ng mensahe at tumakbo ng baliw sa study group room. Lumabas na 2 lalaki mula sa Yunbake ang nagkakagulo. Sa mundong ito ang mga chismis ay lumalaki at nababaluktot hanggang sa maging totoo. Ano man ang realidad, magiging leader ka ng gang sa mata ng mga tao. Sulit ba ito at bakit mo sinusubukang baguhin ang eskwelahang ito? Kaya kung bigyan sila ng pera o koneksyon para sa proteksyon, ano ang kaya mong ibigay sa kanila? Excited na pangarap o maling pag-asa? Gumising ka, sa eskwelahang ito ko ang realidad. Sabihan mo si Han Gyung na kanselahin ang disciplinary hearing at magpapaluwag kami sa iyo, hahayaan ka naming magtapos. Biglang sumugod ang student monitor. Lumabas na pansamantalang sinuspinde ang study group club. Nang makita silang sinimulang sirain ang lugar, gustong-gusto ng lumaban ni Gamin pero naalala niya ang mga salita ng kanyang guro at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nagpipigil, pinapanood ng walang magawa habang walang awa nilang sinisira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Dumating si Seon sa construction site at nakita niyang nag-aaway ang kanyang ama at isang kasamahan dahil sinabi ng lalaki na ang kanyang anak ay isang gangster at basegulero. Nakaramdam si Seon ng sakit sa puso ng hihinayang. Hindi siya naglakas loob na magpaliwanag ng anuman, na upo lang ng tahimik at nakinig sa matinding paggalit ng kanyang ama. Nang huminto ang kanyang ama, sinabi niyang mag-quit siya sa eskwelahan at mag-a-apply para sa trabaho sa construction site. Narinig ni Gamin ang lahat at nakahinga lang ng walang magawa. Nagbulungan ang ibang estudyante at nagtsismisan sa likod ni Jiwoo. Sinabi nilang sinaksak din ng kanyang nakababatang kapatid ang isang guro at ipinadala sa juvenile detention. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Siguro nakakulong din ang kanilang mga magulang, kaya sila iniwan. Nagalit si Hiwon, sumigaw at nagmura na ikinatawa ni Jiwoo. Talagang astig ka ngayon. Sakto dumating ang mga magulang ng preppy girl para sunduin siya, siguro gusto siyang pagbawalan na makipag-ugnayan kay Jiwoo. Nag-text si red-haired sa group chat para mag-check-in pero walang sumagot. Mawawasak na ba talaga ang grupo natin ngayon? Patuloy siyang nagsusulat at nagde-delete. Bigla nakita niyang umalis si Seon sa group chat. Naalala niya ang banta ni Han Wei, nag-alinlangan siya, nag-iisip na tawagan si Miss Han Gyung. Sa sandaling yun pumasok ang kanyang ina. Umamin si Gamin, malapit na talagang mawala ang grupo ko. Gusto lang namin mag-aral ng maayos. Sinabi niyang ang dahilan kung bakit niya pinayagan si Gamin na manatili sa eskwelahang ito ay dahil nakita niya kung gaano ito kasaya kapag nag-aaral kasama ang grupo. Naalala ni Gamin ang lahat ng masayang alaala kasama ang lahat. Ginaya ni Seon ang boses ni Miss Han Gyung para i-grade ang kanyang mga papel.
Pinilit siyang pakainin ng preppy na si Hiwon ng napakaraming supplements para palakasin ang kanyang utak. Sinabi ni Jiwoo kung nilamon niya lahat yun magiging Egyptian mummy siya pero narinig ni Gamin ang brain-boosting supplements at nilamon niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ilang sandali pagkatapos namula ang kanyang mukha. Pagbabalik tanaw sa kanyang paboritong motto sa dingding I will create my own opportunity sa impyernong sitwasyon na ito nabawi ni Gamin ang kanyang espiritu para patuloy na lumaban. Sinubukan ni Han Gyung ang lahat para linisin ang pangalan ng grupo ni Gamin pero walang tagumpay. Sinabi ni Inspector Tamman na hindi pwedeng maging saksi si Blondie dahil kasama siya. Sinabihan din siya ng head ng Academic Affairs Department na kanselahin ang disciplinary hearing ni Han Wei kung ayaw niyang paalisin si Gamin. Iyan ang realidad ng eskwelahang ito. Sasagutin na sana ni Han Gyung ang mga disciplinary documents pero sa huling sandali ay nag-alinlangan siya. Bumalik si Gamin sa magulong study group room. Habang maingat niyang nililinis ito unti-unti lumabas si Miss Han Gyung para tulungan siya. Maaga palang paglabas ni Seon sa kanyang bahay nakita niya si Gamin na naghihintay. Lumabas na nagpunta ang bookworm sa construction site para mag-apply para sa trabaho. Sino ang isa pang lalaki? Buy one get one free na ba ako ngayon? Sinabihan ni Seon na umuwi pero matigas ang ulo ni Gamin na sumunod gustong tulungan ang kanyang kaibigan. Napauntol si Seon at nabagsak ang isang tumpok ng semento. Agad na sinipa ni Gamin ang isang metal rod sa kanyang balik at sinasalo ang bawat sako na parang circus act. Nakahinga ng maluwag si Seon pero sinabihan si Gamin na umalis. Walang kota para dito kaya walang silbi ang pagtulong. Matigas ang ulo ni Gamin na nanatili pero nang sabihin ni Seon na ayaw niyang magkolehiyo tinanggal niya ang kanyang salamin at agresibong lumapit. Naghanda si Seon para sa pambubugbog pero sa halip ay sinabi ni Gamin na tiyak na mag-aaral siya kasama niya para pareho silang makapasok sa kolehiyo. Sobrang naantig si Seon na umiyak siya at sinabing uwi na tayo. Aalis na sana ang dalawa nang makasalubong nila ang ama ni Seon. Lumuhad siya at pinasalamatan ang kanyang ama sa sobrang pagtatrabaho para palakihin siya. Napagtanto niya ngayon kung gaano kahirap magtrabaho ang kanyang ama pero gusto niya talagang mag-aral. Hiniling niya sa kanyang ama na bigyan siya ng 3 taon lang at ipinangako niyang hindi siya bibiguin. Pagkatapos sabihin yun umalis si Seon iniwan ang kanyang ama na tuliro. Idinagdag ni Gamin na tiyak na magmamay-ari si Seon ng mga gusali na kasing laki ng mga yun balang araw. Nagpunta ang dalawa sa bahay ni Hiwon. Ipinakilala ni Seon ang kanyang sarili bilang top student sa eskwelahan. Ang mga chismis tungkol sa kanila ng mga gangster ay misunderstanding lang. Hiniling niya sa kanila na pagkakatiwalaan siya na mag-tutor kay Hiwon ginagarantiyahan na makakapasok siya sa kolehiyo. Pagkatapos ay inilabas ni Gamin ang isang malaking basket ng mga regalo. Ang blueberries ay isang superfood na nagpapa-activate ng utak. Mukhang naudyukan ang kanyang mga magulang. Nagtatrabaho si Jiwoo sa convenience store nang sundan siya ni Hiwon. Ano sa tingin mo? Ang gulo ko siguro wala akong magiging kaibigan sa kolehiyo. Sana makahanap ako ng boyfriend at makapag-date ang saya noon, pero sigurado akong hindi tayo magkakapareho ng taste sa lalaki tama ba? Tama ba? Sabi ni Jiwoo ako nangangarap tungkol sa kolehiyo at mga boyfriend. Kahit na makaya kong makarating sa kolehiyo siguro ay mapapatulala lang ako kapag oras na para ipakilala ang sarili. Sasabihin ko ba ako ay isang mahirap na ulila na babae na may kambal na kapatid na nakakulong? Gusto mo bang bisitahin siya kasama ko minsan? Pero sinabi ng preppy girl yan mismo ang tama pero sa tingin ko ay may mga lalaki na may taste sa mga babaeng tulad mo na malungkot pero patuloy na nag-aaral at nagtatrabaho para makapasok sa kolehiyo. Ikaw ay isang babae na parehong matalino at napakalakas. Hindi napigilan ni Jiwoo ang tumawa sa matamis na salita ng preppy girl. Ngayon ay masayang ipinakita ng dalawa ang kanilang mga mukha. Nag-ensayo si red-haired gamit ang kanyang nunchucks at aksidenteng tinamaan ang kanyang sariling binti. Pagkatapos ng kanyang training tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita na muling sumali si Seon sa group chat. Determinadong gagawin ni Han Gyung ang disciplinary hearing at pagkatapos ay magre-resign siya. Tinanong ng vice principal kung ayaw niyang protektahan ang study group pero sumagot siya hindi lang ang mga estudyante sa grupong yun ang aking mga estudyante. Nangako akong protektahan ang lahat ng estudyanteng binubuli ni Han Wei. Kung may ginawa man ng study group na mali tuturuan ko sila na tanggapin ng parusa at magsisi pero hindi ko hahayaan na saktan sila ng sinuman ng hindi makatarungan. Kinabukasan magkasamang nagpunta sa eskwelahan ang grupo ni Gamin naglalagablab ang kanilang mga mukha sa determinasyon. Determinadong dadalhin nila si Han Wei sa disciplinary hearing kahit na alam nilang baka disiplinahin din at paalisan ang kanilang grupo. Pagkatapos ay binanggit ni Blondie ang nangyari noong nakaraang taon, kung paano sinubukan ng isang guro na gawin ang parehong bagay at pinatay ng mga henchmen ni Han Wei. Hindi niya tinitignan ng Jung Sung bilang isang eskwelahan kundi bilang kanyang kaharian.
Ang pagpapaalis sa eskwelahan ay parang mawawala ng mana sa Bangyun Bay. Tiyak na hindi siya mananahimik. Si Jiwoo nag-aapoy sa galit ay gustong sumipa muna pero pinatandaan ni Seon sa lahat na mag-ingat dahil kasama rito ang kaligtasan ni Miss Han-gyung. Sumang-ayon si Gamin at determinadong protektahan si Miss Han-gyung sa lahat ng paraan hanggang sa maganap ang hearing. Pinayuhan ni Inspector Tamman si Han-gyung na maging low-key ng ilang araw kahit hanggang sa disciplinary hearing pero matigas si Han-gyung na hindi aalis sa eskwelahan. Kung tatakas ang guro, sino ang pagkakatiwalaan ng mga estudyante? Magkakalat sila ng maling tsismis. Kailangan kong manatili dito para protektahan ang mga bata hanggang sa huli. Bago ang araw ng disciplinary hearing ipinatawag ng Vice Principal si Han-gyung para sa isang pribadong pulong upang umamin sa mga iskandalo na kinasasangkutan ng Jung High School at ng Gianbei Group. Naghintay sa kanya si Inspector Tamman sa gate ng eskwelahan nagbabala paano kung bitag ito. Pero kahit bitag ito gagawin niya itong oportunidad. Ayon sa schedule naghihintay ang Vice Principal. Umamin siya na ang eskwelahan ay front para sa money laundering scheme ni Chairman Gianbei. Kung ang ama ang malaking boss ng eskwelahan sino ang maglalakas loob na hawakan ang anak? Sinabi ni Han-gyung na handa siya para sa hearing bukas na may mga pahayag ng mga biktima at testimonya ng mga guro. Tiningnan siya ng Vice Principal na may makabuluhang tingin, talagang kahanga-hanga ka. Habang chine-check ni Han-gyung ang recording biglang namatay ang ilaw. Tumakbo din ng Vice Principal iniiwan siyang mag-isa sa dilim. Pagkapasok pa lang niya sa hallway agad siyang hinarangan. Sa isang panig ay si Min Huan na may dalawang henchmen sina Jae-hang at Sang-in mga miyembro ng Gianbei Gang at sa kabilang panig ay si Han Wei. Galit pa rin si Min Huan sa pagtuturo sa kanya ng tamang asal ni Han-gyung. Nagkunwari siyang humingi ng permiso at pagkatapos ay inagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Sinabi niya kahit na mawala ako at kanselahin ng disciplinary hearing hindi lang mawawala ang iyong mga krimen. Huminto ka dito Han Wei. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumabas na binigyan ni Tamman si Han-gyung ng badge na may hidden recorder. Sinadya niyang bitagan siya ginagawa ang kanyang sarili na living proof. Sa labas balisa si Tamman at sasagutin na sana pero ginulat siya ng kanyang kasamahan ng stun gun pinatumba siya. Lumabas na pinlano na ni Han Wei ang galaw na ito ng maaga. Inisip ni Han-gyung na wala ng pag-asa. Bigla umalingaw-ngawang pa system na may mapanuksong boses ni Hee-won ang preppy girl. Lagot ka, sakto sumugod ang grupo ni Gamin. Lumabas na plano nilang dam-aikit at protektahan si Han-gyung 24/7. Lihim na sinundan ni Gamin siya para makipagkita kay Inspector Tamman. Hiniling ni Hee-won sa kanya para sa tutor ang ngayong gabi. Lahat sila ay sumunod sa kanya sa eskwelahan. Umalis kayo, kailangan ng guru namin na manatiling malusog. May malaking event siya bukas, sinabihan ni Gamin ang grupo na ilayo si Miss Han-gyung habang siya ay nanatili para harangan sila. Agad na hinabol sila ng grupo ni Min Huan iniiwan si Han Wei na harapin si Gamin ng one-on-one. Nang makita ang dalawang lalaki na papalapit matigas na nanatili sina Jiwoo at Blondie para harangan sila. Hindi inaasahan hinarangan pa rin si Miss Han-gyung ni Min Huan. Buong tapang na lumabas si Seon para hayaan si red-haired na ilayo siya para makatakas. Pagdating nila sa lobby may tumawag Legion, si Antay ang matalik na kaibigan na laging gustong makita ni red-haired ulit. Hinimok ni red-haired siya na tumakbo ng mabilis o pagagalitan ako ng buong grupo. Inamin ni Han Wei na gusto niyang labanan si Gamin. Nagkabanggaan ang dalawa nagsuntukan binasag ang salamin. Opisyal na nagsimula ang nakatakdang labanan. Tinanong ni red-haired kung utusan lang ba siya ni Han Wei. Agad siyang binugbog ng kanyang dating kaibigan. Ang isang lalaki na binubugbog lang at umiiyak ay naglakas loob na insultuhan ang boss ko. Si Blondie ay not-ambody ni Jae-hang. Lumabas na siya ang anak ni Song-yoon na nakulong dahil tumanggi si Blondie na akuin ang kasalanan. Ngayon ay may pagkakataon siyang ipaghiganti ang kanyang ama. Tumalon si Blondie at sumipa pero ibinagsak siya sa sahig at nabalian ng braso. Kinuha ni Jiwoo ang isang upuan at ibinagsak ito sa ulo ng mataba na lalaki pero hindi siya natinag hinawakan siya at itinapon na parang basahan. Hinabol ni Min Huan si Seon na may baril nagpapaputok ng baliw. Tinakpan lang ni Seon ang kanyang ulo at tumakbo. Ang dalawang boss sina Gamin at Han Wei ay nagpalitan ng suntok matinding tinatamaan ang isa't isa. Ano ba talaga ang gusto ninyo binubuli sinasaktan inililigaw? Ninanakawan pa nga ninyo kami ng aming karapatan sa isang tamang edukasyon, hindi dapat ganito ang eskwelahan isang impyerno sa lupa. Pagkasabi pa lang ni Gamin itinumba na naman siya. Kung ganoon bakit ka ganoon kitigas ang ulo? Kung sumunod ka lang sana at binuwag ang disciplinary hearing hindi sana mapupunta sa gulo ang guro mo at mga kaibigan mo. Sinubukan din ni Han-gyung na tumakbo palabas pero nakalak ang pinto. Nang makita si Antay na naglabas ng kutsilyo sumigaw si red-haired sa pagkabigo.
Malinaw pa rin niyang naalala ang araw na personal na tinina ni Antay ang kanyang buhok, sinasabing magiging astig daw siya. Masakit na napagtanto ni Red-haired na nawala na talaga niya ang kaibigan na ito. Sinalag niya ang isang kutsilyo pero hindi inaasahan na ibinaba ni Antay ang kutsilyo sa kanyang kabilang kamay at sinaksak siya diretso sa dibdib. Walang patutunguhan ang laban ni Ji-woo laban sa mataba na lalaki. Nang makita si Blondie na binubugbog, tumalon siya at sinipa si Jae-hang. Sinuntok ni Blondie ang mataba na lalaki para iligtas si Ji-woo. Wala nang solo fights, ito ay ang gangster duo laban sa study group duo. Sino ang mas mahusay ay malalaman pa. Mabilis na naghagis si Han Gyung ng fire extinguisher para basagin ang pinto at tumakbo palabas. Sinipa ni Red-haired si Antay palayo at nagngalit ang mga ngipin, hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib. Nagising ang hayop sa loob niya. Sumugod si Red-haired at binugbog siya ng walang awa, ibinuhos ang lahat ng kanyang galit sa bawat suntok. Natamba si Antay nang walang huling salita. Maayos na nagko-coordinate sina Blondie at Ji-woo sa laban sa dalawang gangster. Sinipa ni Jae-hang ang sugatan na braso ni Blondie. Hindi inaasahan, tumalon siya, sinakal siya at binalian ang braso. Natalo pa rin si Ji-woo sa mataba na lalaki. Pinatandaan ni Blondie sa kanya, mag-focus ka lang sa basics. Biglang naalala ni Ji-woo na ganoon din ang sinabi ni Red-haired. Nagising siya at agad na ginamit ang kanyang signature judo move, ibinagsak ang mataba na lalaki at pinilit itong sumuko doon mismo. Sa puntong ito naubusan na ng bala si Min Huan. Buong tapang na sumugod si Seon sa kanya, nakikipag-away ng mano-mano. Lumabas na nagpunta siya sa nanay ni Gamin para matuto kung paano lumaban para tulungan si Gamin, pero dahil hindi pa siya kailanman nakasakit ng sinuman at takot siyang masaktan, 3 galaw lang ang itinuro niya. Ang unang galaw ay taking a hit, ang lakas ng loob na tanggapin ng suntok nang hindi umiiwas. Ang pangalawang galaw ay pressure points, hindi kailangan ng lakas, ang tamang spot lang. Ang huli ay ang ultimate technique, mas mabilis kaysa sa pag-iisip, the flick punch. Hindi makapaniwala si Min Huan na natatalo siya sa bookworm na ito. Patuloy pa ring matinding nag-aaway sina Gamin at Han Wei, walang nakakalamang. Sinamantala ang pagkabukas ni Gamin, nagbigay si Han Wei ng malakas na sipa sa tuhod, itinapon siya sa pader. Hindi mo inilabas ang lahat ng iyong lakas, hindi ba? Nagpapalipas ng oras para makatakas si Miss Han Gyung. Minamaliit mo ako. Lumabas na may naghihintay na grupo ng kanyang mga tauhan si Han Wei sa labas para kay Han Gyung. Nagalit si Gamin, naglabas ng forbidden technique, the zero distance punch. Umubo ng dugo si Han Wei pero nanatili siyang nakatayo. Bigla siyang bumawi ng sunod-sunod na suntok at pagkatapos ay sinipa, binali ang binti ni Gamin. Ang mga langgam na tulad mo ay walang pangarap. Sinabi ko sa iyo, hindi mo kayang baguhin ang anuman nang wala ako, mananatili ang eskwelahan na ganoon. Ang mga salita ay nagpagalit kay Gamin. Sumipa siya sa pader, gumagalaw ng napakabilis, tinatamaan ng bawat palo. Forbidden technique number 10, concussion blast, tinatapos ng palm strike. Walang imposible, dito ipapakita namin sa iyo ang isang himala. Sasagipin na sana ni Gamin ang kanyang guro pero nawalan siya ng malay sa pagkapagod. Desperado si Han Gyung, nakita niyang napakarami ng mga tauhan ng Yunbei. Nang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw, lumabas na kinumbinsi ni Hiwon si Tarzan na bayaran ang kanyang utang na loob kay Miss Han Gyung. Kinuha niya ang kutsilyo para sa iyo. Agad na tinipon ni Tarzan ang mga student monitor at pati na rin ang 2 alipores ni Blondie. Si Hiwon, ang preppy girl, ay puno ng fighting spirit, hawak ang martilyo at sumisigaw, sige lumapit kayo mga anak ng censored. Kinabukasan naganap ang disciplinary hearing. Sa higit sa kalahati ng mga boto na pabor, opisyal na pinatalsik si Han Wei. Hindi pa tapos basahin ng guro ang desisyon bago pamansipin ni Han Wei ang kanyang upuan at tumayo. Nanatiling kalmado si Han Gyung. Dati mayroon kang mabubuting kaibigan pero hindi mo pinahahalagahan sila at itinulak ang iyong sarili sa bangin. Ngayon kailangan mong akuin ang responsibilidad at mag-isip sa iyong mga pagkilos. Walang sinabi si Han Wei at malamig na umalis. Habang bumaba siya sa hagdan, lumabas si Inspector Tamman para arestuhin siya. Lumabas na ang recording ni Han Gyung ay ebidensya ng krimen ni Han Wei laban kay Mrs. Yong Ha. Dinala si Han Wei sa harap ng buong eskwelahan. Habang dumadaan siya kay Gamin, sinabi ni Han Wei ang huling bagay, tignan natin kung mababago mo ang eskwelahang ito. Hindi rin nakatakas sa parusa ang vice principal. Nang sisindihan na sana niya ang sigarilyo, pinigilan siya ni Miss Han Gyung. Bawal manigarilyo sa eskwelahan, dating vice principal. Mula ng araw na yon nakapag-aral ng payapa ulit ang grupo ni Gamin. Pinatanggal ng mga student monitor ang fighting ranking app sa lahat bago pumasok sa eskwelahan. Lumabas ang nakababatang kapatid ni Ji-woo mula sa detention. Nagpunta si Han Gyung para magbigay galang kay Mrs. Yong Ha at si Gian Yu ay natanggap para sa internship sa Yunbei Group. Inihayag ni Red-haired ang kanyang pangarap na maging bumbero.
Gustong maging software developer ni Hiwon. Pangarap pa rin ni Jiwoo na maging guro. Hindi pa rin nakapagpasya si Seon. Tungkol naman kay Gamin, sinabi niya, ang pangarap ko ay simpleng makapasok sa kolehiyo. Sa sandaling yun pumasok si Miss Han Gyung para ipahayag ang schedule ng final exam. Ito ang Jusang High School sa Incheon.